Hospital ako lately. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Sa kidney, tol. Sa school naman nila, ni Juan Tamad, magkakilala sila nila Lavon, nila Looney. Kasi isang school sila, ako sa kabilang school ako eh. Mas mahal yung school ko. Kasi mga ano sila, alam mo. Kung ka nag-aaral sa Catholic school, tol. tas kupal ka, ang inang yan. Si Enigma pala, classmate ko ng grade 3. Okay. So, hindi ko din alam kasi patay na bata si Enigma nun. Kaklase mo si Enigma nung ano? Sino tumae sa inyo sa school? Ikaw o siya? Meron ka bang alaala kay Enigma no, nung magkaklase kayo? Kumakain ng kulangot lagi. Baka naman break time. Hindi. Nung nakapasok ka na ng flip top at nakwento ni Arik yun, ano nang... Lasa ng kulangot. Lasa ng kulangot. Simula pa lang, nung sumali pa lang kami, sinabi natin pag nagkita-kits tayo sa finals. Kasi mayabang din sila siya yung smugglers eh. Natatalunin namin yan sila Looney. Ikaw ang nagsalita ng diversity sa flip top. Putang ina. Bakit mo naisip yan ng panahon ng pandemic? Usapang pandemic, ikaw ang nagpasimuno ng sugal. Nasisisi kami. Hindi mo ba naisip hatakin man lang na si Juan? I mean, ilang beses ko siyang hinatak, tol. Alam niya yun. Alam ng Panginoon niya, alam ng mga tropa namin yun. Ilang beses ko siyang pinatiwa ko pa nga siya dito eh. So kung may chance pa kayong hugutin mga kaibigan nyo, hugutin nyo na sila bago pa ulin lahat. Welcome back dito sa aking Dayo Podcast. At dumayo kami dito sa Pasig at pinuntahan namin walang iba. Sa lugar ng mga traffic. Palakpakan natin, Harlem. Yeah. Salamat. Bumati ka muna sa mga manonood natin. Salamat natin. sa pagdayo dito sa munti naming palasyo dito sa Pasig. Ang lugar ng mga traffic. Oo. Ngayon sumisikat na lugar ng mga bilyonaryo. Bilyonaryo dahil sa? Sila Hindi ka pa nanood doon sa Senate hearing? Napapanood ko siya. Ang tanong nga doon, kaya... Yung nakita mo yung mga coaching madami, yung... Dito yun, tol, Pasig. Ay, minamalit mo Pasig, dami kaming coaching mamahalin dito. Nakatago nga lang pero na. Kaya mong i-diss? Ha? Kaya naman siguro, kaso... this is not the time. Kaya mong i-diss? Diss kaya? Oo. So... Ayun, kamusta ka, tol? Ayun, ganun pa din. Tamang although medyo hospital ako lately. Bakit? Ano nangyari sa'yo? Sa kidney, tol. Tangina, puro ka kasi coke mo. Okay, hindi na ako umiinom ngayon ng coke. Kanina, inaalok niya ako ng coke. Nung sinabi ko daw ako nagiinom ng coke dahil lason yan, hindi din daw siya nagko-coke. Pero akala ko niloloko lang kita nun. Gagi, hindi ako nagko-coke talaga. Ako din. Ako ngayon hindi na. Pero dati malakas. So ngayon, medyo healthy living na tayo na alala nga kita nun nung nasa ospital ako. Yung, tanda mo yung nagpapagaling ka sa mo, di ba? Binlag mo yung mo. Vitiligo. Ito. Sabi ni Batang vertigo na mo. Nakita ko. Magagawa, grade 1 lang. Yun, so nakita ko yung kung paano mo shinare, paano kumbaga yung emosyon mo nun, namdaman ko din kasi nga ang hirap din talagang magkaroon ng siguro sa edad natin kasi mga tito sa hip-hop na tayo eh. 57 ka na no? Hindi, lang ako tol, 24, Kobe. Ulol. Anong na-realize mo tol nung na-hospital ka? Ayun na nga, siya na kailangan nating mas alagaan ang sarili natin. Dahil kumbaga, hindi na katulad nung bata tayo na, walwalan, pamorningan, di ba? Inuman, bisyo na ganyan. Siyempre, kailangang mas healthier options na ang pinipili natin. Paano healthy na ginagawa mo ngayon? Di mga damo-damo na. Masente yun. Mga gulay, prutas, actually, ganun. So, pero niluluto, hindi tinisindi. Naman, siyempre. mas siya, pag tinake mo siya ng luto, mas masarap. Mas okay pa ng lutuin. So. Ano bang mga tinitake mo dati kaya nagkaganyang kidney mo? Para alam din ng viewers, para maiwasan. Yung mga pamatay na combo, pansit canton, soft drinks, ganyan, chichirya. Bihira ka magtubig. Bihira magtubig. Madalas may kulay, iced coffee, ganyan. Kung hindi, milk tea. Kung hindi, soft drinks. Kung hindi, sesto. Tapos tubig, mga panlimang choice yun sa... Pag wala na talagang mainom. So, ayun. So, ngayon, mas madaming tubig, ganyan. Exercise. Non-exercise, basketball. Balik uli ng basketball. So, paano mo nagagawa yun? Sabi mo, panggabi ka.
Pagka off ko. Tanginang hirap nun, no? Hindi, nung mga una, hindi ka nagtutubig, napakahalaga nun kaysa soft drinks kasi napakataas ng sugar nun. Oo. Ano nangyari sa kidney mo? Inoperahan? Hindi. Muntik na akong sabi ng doktor, 17% na lang daw. Sabi ko, Tsaka bibigyan yung kidney mo? Oo, parang malapit na ako yung dialysis. Tangina. So, ang nangyari pa nun, sa bahay ako, parang sumasakit na yung likod ko, yung ulo ko, ganyan. Tapos tinangki ko pa mga 3 days. Kala ko gagaling. Ano ginawa mo? Tinangki ko lang, kumbaga sa bahay lang ako. Tas, kinaya mo? biogesic. Akala mo, kasi usually ganun, pag masama pakiramdam mo. Pag natulog ka, kinabukasan, magaling ka na. Getting better every day. Di ba? Kasi hindi. Parang so, ayun, tapos nagpadala ako sa ospital. Tapos, nga doon ko nalaman na muntik na palang mababa yung kidney ko, pati yung creatinine. Ano yung creatinine? Tapos parang chemical sa kidney siguro, parang gano'n. Tangina, no? Ito nga na-realize ko nun yung kay Romano, tol. Oo, tol. Di, ako din. Ako talaga susunod. Talaga, tol. Yung mga sinabi sa akin ng doktor, kinabahan din ako. Ito na yata, isusunod na yata ako. Wag naman, pero alam mo yun, rest in peace kay Mama, pero medyo naalog din ako doon, tol. Naalog ako. Ang isa sa naisip ko noon, si Romano kasi, nung nasa ospital na, kung kailan gusto niya nang uminom ng tubig, bawal. Ikaw, may pagkakataon ka pa, tol. Ang haba ng panahon. May haba ng oras para uminom ka ng tubig, inumin mo na yun. Oo, sige nga. Paano nga tayo ng tubig? Bigyan na isang pitchin to. Bigyan na tubig. Hindi, seryoso yun. Kasi... tol, ako ngayon ko din na-realize na well, usually ganun pagka meron kang mga inom na ng tubig. Inom mo na ng tubig, wait lang tol. Healthy living na tayo. Ang buhay na patunay. Dahil may camera. Pag walang camera, magkukok to. Si G-Clown nga, hindi nagkukulay Refreshing. Hindi nagkukulay? Gulay. Hindi nagugulay? Oo, sabi niya. Ano naman nangyari sa kanya? Hindi, kasi bulking, nagpapalaki ng katawan, pero hindi siya nakain ng gulay. Negative. So, kinakain niya lang? Karne, ganun? Okay. Hindi, mga ganun. Saka malakas din siya mag-inom Pero hindi gamot ang tubig, tol, Mamaya, lang siya, parang, kesa uminom ka nung may kulay, tubig na lang. Oo, Kaya hinahanap-hanap ng labi mo, ng lalamunan mo yun, kasi yung sugar, para siyang nicotine ng sigarilyo. Nakaka-addict, Oo, nakaka-addict. Pero once na ang iisipin mo is yung long run ng buhay mo, at ang gawin mong imahe ng mga juice, ng mga inuming may lasa, lason. Kaya ako tinigil yung soft drinks tsaka yung mga ang tingin ko sa kanya nakakadiri. Tinatak ko sa utak ko na, tangina mo, lason ka. Paano kung gatas ng nanay? Mga ganun. Ito may kulay. Tangina to. Pati ba naman yung nanay, gagatasan mo? Mag-reaction video ka na lang. Kiniklaim ko na kasi mo baka mamaya, syempre hindi naman lahat ng kulay niya, mga coconut juice. Hindi. Buko pala. Coconut juice. Actually, yung buko juice. Bagay clear yun Hindi, yung buko juice na puro hindi yung may gatas. Kasi yung gatas, yung mga tigsa 10 sa yung talagang... Wag yun. Magpuro ka na lang. Ako talaga mag-iitak ganun nung buko. Hindi. Marami naman mabibilang buko dyan yung puro. Kasi yung iba... Ay, sabihin yung talagang... Oo, sakto may tulo ka, di ba? Hindi, magaling na. Hindi, nga yun, tubig na lang. Kasi ganun din yun, iti-take mo din siya Ano pa bukod sa iniinom, ano pa yung mga kadalasan? Pansit Canton. Instant, tsaka processed meat, mga processed. Baka naman araw-araw, pwede naman siya once a week Hindi naman araw-araw. Siguro mga... Every 2 days. Kasi ako every 2 days nagpapansit Canton pa rin naman ako, pero hindi naman araw-araw. Hindi naman, bukod sa pansit Canton, pero syempre, pansit Canton ako ngayon, bukas, noodles. Jampong. Ayun ang kailangan mong iwasan. Sa bagay, kung ano yung nakasanayan ng katawan mo, tol. Oo, tol, mismo. Tsaka, ayun nga din, kasi, kumbaga, iba na yung mga iba na yung mga chemicals sa mga pagkain ngayon. So,
tamang research ako. Ganun ako magaling. Pag ganyan, nagkakasakit ako. Tamang research ako nung sakit. Tas kung ano-anong rabbit hole lang na dadayban ko. So ngayon, nadayban ko nga na sa food industry natin, may mga certain lies silang sinasabi about sa pagkain. Kunyari, sinasabi nilang breakfast is the healthiest meal of the day. Doon mo totodohan. Oo. Mali nga yun eh. Sabi nga ng mga doktor, mas mabuti na wag mo nang kumain yung katawan mo sa pagkagising mo para ma-burn muna yung mga fats bago ka So, lies, di ba? So, madaming mga lies na sinasabi ang mga medical shit natin. Kasi ito pa matindi. Di na hospital ako, no? Sabi yung doktor, kidney, ganyan nga. So, tinanong ko yung doktor, Dok, may bawal ba sa akin? Sabi niya, hindi, wala. Pwede yan. Pambalansi talaga yung opinion ng doktor. Sabi ko, wala, Dok. Parang, pinainom kang gamot? May pinapainom silang gamot sa akin para din sa potassium ko, tapos sa creatinine ko. Tangina, no? Tas baka kaya hindi sinasabi anong bawal para bumalik ka. Baka. Sayang kasi yung income diba, diba? Ito mukhang pera to pagka gatasan to. 17% na lang yung sa kidney mo daw. Men. Tangina, buti na ako guess kita. Buti na lang. Bago man lang. Sige pa, tangina, wag mong tigilan, Lim. Magba-viral tong ko. Bahala ka dyan. Hindi, anong exercise ginagawa mo? Basketball? Basketball. Actually, ako sa kaalaman ko, sa knowledge ko, ang basketball, hindi siya para sa kalusugan. Para siya sa resistensya. Ang kalusugan talaga kung ano yung kinakain at iniinom mo. So, mahalaga na meron kang pang-unat, basketball, pero yung kinakain talaga at iniinom. Wag mong iasa, baka inaasa mo sa basketball. Hindi pansit kanton ta sa. Pagka basketball, no? Pagka dribble, pagka layup, sabay kumukulo na yung kanton, pagka 3 points, 3 sandok naman ng kanton eh. Yung bawi ng pagkapagod mo, pansit kanton at soft drinks, usually yun ang pinakamabilis lutuin, tsaka mabilis at mga pa Okay! Tsaka madalas kasi ang nyari, yung ibang biglang naisipan ng isang tao, diet ako. May mga may dapa na tinatawag dyan eh. Dapa. Nyari, 1 linggo ka isang linggo na ako nagda-diet 1 week, kain kaya ako. Siyempre, 1 linggo ka nang parang cheat day, ganun. Kakain ka ng doble. Pag nadapa ka, doble ng doble makakain mo. Parang mas na no? Kung meron nga lang doktor na pwede magpayo sa'yo ng disiplina, yun talaga ang no? Disiplina ang isang gamot. Kaso hindi pa nila no. Hindi bihira ang doktor na nagsasabi sa disiplina, puro gamot, puro bawal. Pero pag sinabi ng doktor na bawal mo kainin to, totoo 'yun. Pero hindi kanya pipilitin. Pag sinabi ng doktor wag ka na mag-soft drinks, wag ka na magkarne, totoo 'yun. Nasa sayo na 'yon kung paniniwalaan mo o hindi. Pero totoo 'yun. Tapos pag sinabi ng doktor na walang bawal sa'yo, gusto ka niyang pabalikin talaga. No? Hard lifting ka eh. Putang ino eh. Sige. Yun. Ngayon. Ayun nga, health conscious, diba? Conscious. Yung mga rapper, kala nyo, yung mga lifestyle na mga hip-hop, diba? Yung mga bagong rapper ngayon, alagaan nyo yung sarili nyo, syempre. Hindi lang basta-basta geng-geng at wala magpasayelo yung mga banata na di ba? Ako kaya ako nagka-vitiligo, feeling ko sa tinitake ko din eh. Sa kinakain ko eh. Kasi ba before ang mga mahilig ako sa mga karne. Dati din bago ako lagi ako Alfonso soft drinks. Oo, nakikita ko lagi kang Ngayon hindi ka na masyado umiinom, Nagiinom ako every weekend. Pero kasi hindi na ako nagso-soft drinks, hindi na ako nagiinom. Soft drinks, Wala na, ang iniinom ko na purong tubig, kumbaga water therapy. Tas Alfonso. Tapos, pag nagiinom ako ng weekend, parang, Alfonso tubig. Tapos, pag weekdays, ayun, hanggat kaya mag-walking, tapos kain ng gulay. Ako yun, mas kasi hindi man ako particular sa gulay. Mahilig ako sa gulay talaga kahit sa pagkain. Well, sa pagkain, nga. Yung niluluto, hindi sinisindihan, ha? So, ayun ang mas ini-incorporate ko din sa diet ko and greens, tsaka fruits. Okay yun. Pero yun nga, isipin mo na lang, ewan ko kung tama itong payo ko, 1 taon kang wag kumain ng mga bawal para makain mo sila ng 10 years pa. Hindi mo siya maiiwasan eh.
Bagay, no? Hanapin mo yun eh. Eh kung sasabihin mo sa sarili mo, sige, 1 year akong hindi kakain ng pansit canton, 1 year akong di inom ng Coke, para mainom ko siya the next 2 years. Parang ganun. Kasi hindi mo naman maiiwasan yan, tol eh. Kahit naman payuhan ka ng kahit sino. Tigas ulo mo Pero bottom line, tama ka nga sa sinabi mo kanina. Ang kailangan talaga disiplina. Kasi kahit tol. ano pang goal, o kahit ano pang limit ang iset mo dyan, pero kung wala kang disiplinang sundin siya, baliwala din eh. Di ba? Tulad yan, halimbawa, pigilan mo sarili mo. Ako hindi ko alam kung tama ako. Pero pag pinigilan mo sarili mong 1 linggo hindi ka magkanton, next week. Ako hindi na ako nag-ano ngayon, pansit canton ngayon. Kahit soft drinks, ayan nga, nasa harap ko. Ay, binili ko niya para sa inyo. Malay ko bang ano. Sinungaling. Sige na. Hindi, yun nga yun. Konti lang. Kasi parang ang nangyayari dyan, parang ang iniisip mo, pag hindi ka uminom ng 1 linggo, malawak yung bodega mo para lagyan ulit. Na okay lang yan kasi 1 linggo na akong di nakainom eh. Bagay, no? Ilang taon mong nilagay sa katawan mo yan, tol, tas 1 linggo. no, na parang regular basis, no? 1 linggo lang, akala mo ba gamot na yon? Kaya nga, kung gusto mong inumin yan in the next 2 years, 1 taon tigil mo muna. Para fresh ulit. Parang ano tawag doon? Yung malinis na cleansing, no? Na cleansing. No? After 1 year, di ako nakainom iinom ako ng 1 buwan. Ganun. Parang baga no? Ganun din tolerance break, no? Parang ganun din sa exercise eh. Parang ganun. Etong tiyan ko matagal to, tol. Kasi ilang taon kong pinalaki to eh. Ilang buwan na ba yan? Wala, nung pandemic pa yan. Dati kita hindi naman ganyan tiyan mo nung... ayaw niya na lumabas eh. Di ba nung pandemic bawal lumabas? Nag-stay na. Grade 4 na siya dyan. Pag-usapan natin yung pagiging age topic siya. Kasi baka masipa ako. Paano ka nagsimula maging rapper pala? Paano ako nagsimula? Dito, tol, sa street na to. Dito ako lumaki. Dito sa, anong Javier to eh? FB Javier Street. Okay. Ang parking isang hinera lang. Tol. Naka-apila yan. Anong kasi taon? Compound yan eh. Compound to. So, lumipat ako dito, hindi ko na matandaan anong taon, pero elementary ako nun, grade 3. Si Juan Tamad, taga-dulo lang. Magkalapit lang kayo. So, kababata kami nun. Tapos, sa lahat ng tropa kami lang hip-hop. Dito? Sila Looney, taga-Pasig. Sila MC, taga-Pasig. Oo, ayun din. Sa school naman nila, ni Juan Tamad, magkakilala sila nila Lavon, nila Looney. Kasi isang school sila. Ako sa kabilang school ako eh. Mas mahal yung school ko. Kasi mga sila, alam mo na. Kaya ka kidney dialysis eh. Mahal ng school. Ayun. Sa kanila, naka-necktie sila. Ganun pa. Wag mo kang mahal sa amin kasi parang yun eh. Sa kumbento. So parang Catholic. Christian school. Catholic school. Catholic school. Magkaiba ba yun? Oo. Sabagay yung Christian, may-ari si M-Site. Oo, pag gano'n. Kaya Catholic. Sabihin yung simbahang Katoliko. Roman Catholic. Tapos doon ka nag-aaral sa Catholic school. Tapos kupal ka. Ang inang yan. Ako mabait pa ako nung dati. Kaso nga lang doon sa school namin, ako lang yung hip-hop. Kasi hindi pa sikat mga hip-hop nun. So, anong taon ba yun? 2005, gano'n. Dito? Hindi pa usog 2005 hip-hop dito sa lugar nyo? Hindi. Doon sa school namin. Sa school nyo? Oo. Kasi nga, Catholic school. Oo. So, ang uso mga rock, mga ganun. Sa school naman nila, One Lazy nila doon po hip-hop yung mga tao. Kasi, saan school yun? Sa Immaculada. Diyan lang yun sa malapit sa may simbahan ng Pasig. Kasi private ka. Private din yun, kaso, ewan ko. Siguro, magkatabi siya eh. Tapos parehas na Catholic school din yata siya. Tapos baka siguro dating madre yung may-ari nun. Tapos tumiwalag na. Takayo ko sa sarili ko school. Tabihan ko kayo. No? Tumiwalag. Kasi magkatabing nga. Kasi magkatabi sila. Okay. Ewan ko ano history nun. Pero alam mo yun, parang magkatabi nga lang yung school na kilala yung mga school namin na yun sa Pasig. Kasi sila yung parang nasa center talaga sa mga high school, elementary. So, doon kami lumaki. Dito kami lumaki. At the same time, si Van malapit lang din dito dati. Ron Henley? Sa kabilang barangay lang. So, si Looney nun nasa Cebu pa yata or basta sa may bangbang yata. Hindi ko matandaan. Okay. Pero high school pa lang ako nun. So,
nakikita ko pa lang sila, nasa Republic na sila nun eh. 2005. Oo, Republic Volume 1. Ang Republic 2000 ano eh. 1. Mga ganun taon. Kasi Rap Olympic 2000. Kasi ano pa lang ako nun eh, first year, second year high school pa lang ako nun eh. So lumabas yung Republic 1, tas nandun na nga sila. Siyempre wala mga taga-Pasig na nandun na. Tapos the same time, ka-school namin, nakilala ni One Lazy. So nainganyo kami parehas ni One Tamad na mag-rap din. Siyempre iba yun eh, yung may tropa ko sila Looney. Napanood sa TV. Nandyan sa CD. Kumbaga, iba diba, yun. tropa ko yun. Kahit hindi ko naman kasama. Pag-ayabang kong tropa namin yun. Ganun dati. So, yun. Hanggang sa high school kami nun. Hanggang mag-college kami. Ganun, pasulat-sulat ng kanta. Pasabit-sabit sa mga gig nila Loons. Ganyan. Tapos, karoon ng time, ito na nga yung may konektado na. Okay. Tas si Looney kakauwi lang galing Cebu. Kakamatay lang ni Kiko. Okay, oo. Mga panahon na yun. Tapos, ito na nga, Flip Top na. First event ng Flip Top. Anong taon? 2010. Yung unang-una, yung Grain Assault 1. Grain Assault 1, yung may abra batas na nawala. Hindi na i-upload. Nawala yung USB, hindi na na-upload. Sabi nga ni Kuya Kebs, may mga video na hindi nalabas. Yung event na yun. Sila Looney dapat magpe-perform. Same night, may event sila sa 187. So, inuna nila yun. Kasi siguro, mas may TF yun. Mukhang pera si Looney. Nanonood si Looney, lagot ka dyan. Hindi, alam ni Looney yun. Joke lang, may tropa yan. So, nagpunta sila doon. Kaya kami pinvoxy nila. Doon sa, na magpe-perform sa Grain Assault 1 na guest performer. So, nagkataon, si Enigma pala, classmate ko ng grade 3. Okay. So, hindi ko din alam kasi patay na bata si Enigma nun. So, hindi siya pansinin. So, siya lang nagsabi sa akin na, sa gantong year ba, parang ayun nga, nakita ko din sa yearbook, parang, ang patay na bata dati to ngayon si Enigma. Silent Chinese. So, nag-perform kami, nakilala ko siya, tapos yung the next event, may on-the-spot freestyle, sumali ako. Tapos, ayun nga, nakalabang ako sa Apex. Tapos, yun na, doon na ako talaga ako, dati rap song talagang trip namin. Sumasali ka rap contest? Oo. Kasi hindi ako nanalo kahit isang beses. Dito sa Pasig, mga rap contest kasi dito. Kasi mga rap contest dito, dito kasi sa street namin medyo tahimik. So, pag nagpupunta kami ni One Tamad, wala kaming tropang kasama. Dalawa lang talaga kami. Rap contest, hindi ka uban na kailangan may hakot ka pag rap contest dati dito. So, kahit kailan hindi kami nanalo kahit isang beses. Ano ba kinakanta nyo nun? Yung mga pang Pinoy, ganyan, yung mga makabayan. Sa gobyerno, iba-iba din, yung mga Looning, mga stick figures type shit din, mga may impluwensya ni Looney sulat. Ganun, idol namin so mga ganun. So, hindi kami nanalo. Although, okay lang din, kasi parang laki din nung namin, yung hinakbang namin from chance lang, isipin mo yun, napasama lang kami kila proxy Looney. lang. Di ba? Pero alam mo na yung Flip Top nun o hindi pa? Alam ko na yung sunugan. Oo. So, kasi nagsusunugan si Looney, alam niyo yung, kung sinasabi niya sa akin plano, yung ganito, tsaka yung grind time. So, napapanood ko na. Yung isa ibang bansa. Tapos nalaman kong yung may Flip Top palang gagawin kay si Enigma na mas, ito nga, iba yung crowd, iba yung So, ayun, napasama lang ako, tapos, napaperform. Baga, nagkataon, right place at the right time siguro, di ba? So walang kahirap-hirap na Flip Top ka. Ganun ka simple. Di ba? Parang ganun. No, kaklase mo si Enigma nung sino tumae sa inyo sa school? Ikaw o siya? Meron ka bang alaala kay Enigma nung magkaklase kayo? Tahimik yun Parang, kasi tiya ko, Yuson siya, so why? So, madalas nasa dulo kami. So, madalas yung mga nasa dulo, hindi kami nag-uusap-usap kasi... Tas Catholic school pa? Oo, all boys pa kami no, all boys school yun. Ibang school naman yun, so... Ewan ko.
Kasi nakita ko naman si Avic, hindi naman siya talaga pala, kahit nung bata naman yata, parang hindi ko yata naalala kinausap ko yun o ang naalala ko lang yata, pinasahan ko ng, ng test paper pagkapasahan. Passion paper, counterclockwise. Ganun lang. Ganun lang. Wala talagang memories, no? Tangina, kala ko may tumae sa inyo sa room, isa sa inyo. Meron kami kaklase kilala, kilala niya din yun kumakain ng kulangot lagi. Baka naman break time. Hindi, kahit ano. Alam mo yung nakikinig ng lesson. Tapos, syempre, kung hindi ka makikinig sa teacher, pagmamas namin yung mga classmate mo, ano ginagawa. Tapos siya, pasimple yung, parang nakikinig na, nakasungkit na gano'n, may sinusungkit. Syempre, hindi mo naman matititigan ng matagal yun, Maya-maya, may binibilog na ganyan. Maya-maya, may tinitignan na ganyan sa kuko. Tapos, may steps, tol, may steps. Hindi naman yung puta rektang sungkit tapos sinandok na kanin na nilagay sa plato. Hindi ganun, tol, may steps. Napaka-racist mo naman. Baka naman lunchbox niya yung ilong niya. Ewan ko, baka... Alam ni Avic yun, tol. Alam ni Avic yun. Rapper din? Hindi siya rapper pero... Di kayo na-impluensyahan na hindi nyo ginagawa? Nakumain ako. Oo. Hindi Ewan ko kasi di ko din maintindihan bakit nung bata pa ako nun, pero meron ng nagsasabi sa akin na kadiri kumain ng kulangot. May bumubulong na sa'yo? Oo, parang hindi ko naman alam. Pero naka-curious ka? Oo, nagawin. Hindi talaga Tangina, tapon yan. Tangina, ayop na yan. Oo, ayun, nung nakapasok ka na ng flip top at nakwento ni Arik yun, lasa ng kulangot. Lasa ng kulangot. Ano na nangyari nun nung pagpasok mo sa flip top? So parang kayo talaga yung mga pioneer nun. Kung totoo. Actually, oo. Pero din sa amin, batip ako nung kasi parang nakita kaming parang ni Looney. Parang mga junior. Mga gaya-gaya kay Looney. Kasi nga isa yung style namin. Mas sikat si Looney, mas nauna. Tapos sumali pa ako nung battle. Unang battle ko, on the spot na battle namin ni Apex. Ang tagal pa bago i-upload. Okay. So, parang mga 3 event pa o 2 event bago in-upload. Bakit daw? Ewan ko kaya, Vic. Di ko pa siya natatanong nun Hindi pa kami masyadong friends sa Facebook nun So parang sikat na silang lahat. Sila Abra, sila Batas, kasi naglabasan yung mga battle nila. Tapos kami, Apex, di pa lumalabas yung battle namin. Kung nailabas yun, sikat din kayo. Mas maaga. So ngayon, lumabas na yung kay Looney. Lumabas na din yata yung kay Looney Gap nun So ngayon, lumabas yung style namin na parang, gaya-gaya kay Looney. So ang tagal nung stigma sa amin na ni One Lazy na mga gaya-gaya kami kay Looney. Pero same event, nagkasabay na kayo ng battle. Nahuli lang ng upload yung inyo. Oo. Yung kay Looney Gap, tsaka yung kay Apex, tsaka sa amin. Tapos battle kami nun Surprise. Wala sanang Delo target kung nalabas yun. Oo, tol. Hindi. Joke lang. Pero, ayun nga. Pero, nakita ko din naman na kasi nung panahon na yun, nagulat ako from no one. Hindi nga kami ninanalo sa rap contest So, biglang nandito ako ngayon sa flip top. Which di ko pa alam kung ano yung flip top. Alam ko lang bumabattle ako. Acapella. So, kinakapa ko pa din kasi lumaki tayo sa rap na music. May beat. Mga kanta. Gawa ng kanta. Pero itong mga bata din ngayon, yung mga bagong generation, lumaki sila sa hip-hop na battle rap na talaga. Pinapanood na nila yung So, yung, alam mo yun, yung orientation nila sa battle rap is ibang-iba. Samantalang ako, nung nagsisimula pa lang, ina-adjust ko pa lang yung mga natutunan ko sa pagsulat ng kanta into battle rap format. Tapos nung panahon na yung patawahan pa. Ako hindi ako magaling magpatawa dati. Magaling lang ako yung mga lyrical shit. Yung mga... Technical ka na dati pa? Oo, yung mga... Aking mga kataga ay humihiwa pa. Ganung type shit. Sino ba influensya mo sa battle rap? Sa battle rap? Sino ba? Siyempre, hindi naman magsisimula yan kung di mo alam. Tapos hindi mo alam kung paano gawin. Sa akin si Thesaurus. Sa ibang bansa talaga. Sa ibang bansa. Tapos nung nandito na nga, kasi nga sabay-sabay na kami ng style. Dati kumbaga hindi ka pwedeng ipagbasihan ng style. Ngayon, ang pinagbabasihan ko ng style ko si Looney. Kaso inaalis ko nga yung stigma ko ng tao na
parang mga loony wannabe kami. Tamod ni Looney, literal, gano'n. So doon ko nabuo yung pag-i-slant rhyme, yung mag-rhyme ako ng kakaiba. Okay. Kailan mo sinimulan yun? Hindi ko na matandaan basta unconsciously, naging ganun na lang siguro kakabasa ko ng comments na mga loony wannabe. Oo nga Tangina nyo Dati kasi nagwa-one-liner ka nung mga unang laban mo. Itong mga huli, nung pagbalik mo, nung long hair ka na, biglang meron ka na mga technicals Oo. Meron ka na internals Matagal ko na siyang ginagawa, hindi lang effective minsan kasi bobo ako mag-deliver dati. Kado ako mayabang para i-deliver ko na pa ng mas, alam mo yun, yung sulat ko. Kasi kung, may mga 2x2. Titignan mo yung mga setup doon, yung multi. Kunyari yung lighter. Ngayon mo ibalik mo yung lighter. May 1 tamad. Tignan mo yung sulat ng setup nun. Tignan mo yung rhyming. Sabihin, ginawa ko lahat yun, kaso nga lang hindi ko siya kayang i-deliver ng ako. So, ipapabanat ko sa iba yung punchline para mas maging effective. Parang Shaky Smug. Parang ganun. Oo. Sa kanila may ganun. Iba yung kila Shaky, kila Smug. Iba yung sa amin ni 1 tamad. Iba yung correlation ng bars namin. Kasi kila Shaky Smug, may mga ganun silang setup. Pero more on, alam mong gawa ni Shaky, alam mong gawa ni Smug. Sa amin, pagka kami ni 1 tamad kumuha ng ganun, hindi mo alam kung sino yung may gawa. Okay. Sobrang in tune kasi yung siguro yung style namin, yung alam ko yung kaya niyang gawin. Kaya sinasabi nilang yung chemistry namin nun, kakaiba. Oo. Kasi nga parang isa lang yung nagsusulat. Well, as ibig sabihin, kaya kong ilagay yung sarili ko sa posisyon ni 1 tamad para tapusin tong setup na to ayon sa kung anong gusto niyang isulat or ano niyang effective niyang diba? So, hindi niya lang sinabi yung pinasabi ko sa kanyang rhyme, pero sinulat ko yun ayon sa kung ano yung strengths niya, ano yung Aswan talaga kayo? Oo, so may mga ganong setups kaming ginagawa. So, ayun naman talaga ang essence ng 2x2. Dapat, diba? Yung dalawang tao ay iisa. Ganun dapat siya. Hindi kayo pwedeng yung dalawa, sulat ako ng rounds ko dito, sulat ako ng rounds mo, pagdating sa gitna, sa event, oo. Ikaw, hindi kayo. May ganun kasi ako nakita, 2x2. Sige, ikaw muna bumanat, dito lang ako. Sige, ako naman. Hindi Mali yun. Hindi siya. Bahala kayo, wala naman kasing rules ang battle, ba? Pero hindi in a tournament format, lalo na kung alam nung kalaban nyo yung kung paano. O kaya may chemistry sila na matagal na magkagrupo kasi may mga ibang sumasali ng 2x2 ngayon lang nag-tandem, diba? Parang lang. Bumuo lang ng chemistry. Pero pag may chemistry talaga kayo, putang ina. Iba yun. Yung run nyo dun yung M-site, lakas nung dun, diba? Nakikita ko yung mga setup din dun na kay M-site yung bagsak. Diba? So, nakikita ko, putang ina. Alam nila yung formula. So, sa tulong din ng mga tandem nyo. Siyempre, nanonood kami ng mga, yung mga tuon-to nyo So, malaking bagay din kasi. Actually, sa lahat naman ng buhay, pag may napanood kang ganito, i-upgrade mo lang yun Oo, kumbaga. Tapos sa cycle yun, malalaos yung ganito, babalik sa dating ganito. Malalaos yung comedy, technical. Malalaos yung technical, comedy. Ganun lang naman cycle niyan Repeats itself lang history, repeat itself lang. Sa music, di ba, tamo? Sila, yung mga trap, di ba? Tapos bumalik sila ng boom bap. Bumalik ngayon na sampling. Saan papunta susunod yan? Yung mga Lil Wayne type shit. Yung mga, hanggang tongue twist ulit. di ba? So, mga chakra moves, mga gano'n. Nung laban nyo nung finals ni Shay tsaka Smug, di ba kayo finals nun? Ano yun? Binigay nyo ba yun? Kasi parang friendly battle Sa amin nun, yun, tol? Hindi sa binigay. Pero kasi, mga one month bago nung battle, alam na namin kami magkalaban, di ba? So, nanalo na sila kila Looney, nanalo na kami kila Melquice. Kami na magpa-finals. Ngayon, dahil pa kami, ang dami naming event. Dami naming gig. Okay. So, halos kada linggo nagkikita kami. Alam mo, ang hirap magsulat kasi lagi kayo nagkikita. May event pa kayo, may gig pa kayo, mayat ang init namin nun Hanggang sa 1 week na lang, tsaka kami tumigil na kumuha ng events. Tsaka sumulat. Actually, parang Wednesday pa nga nung linggong yun, nung Sabadong yun, may event pa kami. Okay. So yung Wednesday lang na yung kami nakapag-ayos ng sulat. Ayun namin sila kasama Di ba? Parang hirap magsulat din ng Hirap nun So ngayon, parang ilang rounds lang yung natapos namin. Sila din, ilang rounds lang yung natapos nila. Kaso,
ano sa kanila, mas maano sila magkabisa. So ngayon, kami, may ilang rounds din kami natapos. Isang round 1 lang yung medyo malinis. Round 2, freestyle na. Round 3, bahala na kung saan mapunta. So mas makalat yung inyo. So, ang sa amin na lang, kung kanino... Sa amin, wala na eh. Wala nang champion kung sino man eh. Hindi ko din naisip yun eh. Kumbaga, naisip ko na lang na... Naisip ko na yung pera. Ano yung hati-hati na ba? Hati-hati na kami. Hati nyo na. Para sa akin, ang laki pa ng 50K na yun. Oo. Kasi parang unang beses ko makakuha ng 50K na rap money nun. Ay na, naubos 3 araw. Ano ginawa mo? Huwag tanungin. Basta naubos. Natuwa ako eh. Okay lang naman kung sa gulay mapupunta yung premyo, basta niluluto. Basta napunta sa mga dapat mapuntahan niya. Sa mga mabubuting kamay. So, pinag-usapan nyo, hati-hati na lang yung premyo nun? Sino nagplano? Siguro ako. Either ako o si... Wow, talagang pera to. Puta siya agad. Pero pinlano na namin yun simula pa lang. Okay. Ganun kami yung kumpiyansa. Kasi magtutropa na. Kasi nung panahon na yun, magkasama na kami parang... May grupo, hindi naman grupo, pero magkakasama na kaming 4 ni Shay Hismag, kay Franchise, kay Franchise. Ay, hindi ba Riot? Sa Flea, kay RG yun, kay RG Malate. Okay. Flea daw. So, ngayon, magkakasama kaming 4 at kami lang din naman madalas magkakasama sa events, sa mga battle, ganyan. Tapos, nung nag-dos nga, nakita namin kasama si Looney, tsaka si Abra. Ayun ang gusto namin makabattle kaso sa kabilang bracket. Ngayon, sila Shehi tsaka sila Smaglas gusto din nilang makabattle. Si Looney tsaka sila Abra nun kasi parang chance eh. Iba yung Looney Abra eh. Iba pa si Looney nun. Unbeatable siya nun. Tsaka para siyang ano nun eh. Michael Jordan talaga na hindi pa natatalo kahit saan eh. Diba? So, nanggigil kami parehas dun. Ayun yung nag-ano sa amin at nakita namin yung bracket. Kumbaga tinatansya na namin yung bracket kung sino ba yung magiging ano. Baka sa kanila, easy eh. Easy yung pat nila eh. Ang mga kalaban nila, yung Joti. Joti ba yun sila? Yung JT. Tsaka Stilo. Si Chris Brown. Tapos sila... Kasunod sila, Pros. Eh, hindi pa masyadong hinog sila. Pros nun, kakapasok lang nila sa... Blind Drive ata yun. Tsaka sa battle, sa flip-top nun. So, hindi pa nila masyadong gamay. Tapos ayun nga, sunod sila... Looney Abra kung maabutin. Sa amin naman, ayun nga sila Nico Kamandag una. Oo. Tapos Apok Dikta. Tapos akala namin na susunod, ang pinaka-semis namin, ang malakas nun, si Sayad tsaka si Aklas. Anong nangyari? Natalo sila kay Melquest tsaka kay Papeo. Sayang kasi Sayad na yun. Oo. Parang... Ayun din sanang gusto kong makalaban nun sila Sayad tsaka sila Aklas kasi mas iba yung style nila nun eh. Mas tsaka yung Aklas na payat. Aklas na hupak. Putang ina. Baka hindi kami nag-finals din nun kung... Sila yung nakatapat. Pero parang nakita ko medyo wala silang chemistry nun nung mga panahon na yun. So, nag-choke din. Kasayang yun. Tapos ayun na nga, nag-finals na kami. So, simula pa lang, nung sumali pa lang kami, sinabi natin, pag nagkita-kits tayo sa finals, kasi mayabang din sila Shay Smaglas eh. Tatalunin namin yan sila Looney. Gumagano na. Sino nagsabi na si Smag? Si Shay. Okay. Shay. Parang, si Smag, yun eh, parang, syempre, kailangan natin paganda si Humble yun. Ganun yun. Si Kupal. Kaya kami ni Shay, nagkakasundo kami kasi parehas kami mayabang. So, yabang ba o self-confidence? Magkaiba yun? Yabang na kailangan mo na ng pangatawanan pag nandun ka na. Dito ka na eh. Pinag-ano mo na eh. Diba? So, ganun. Pero, well, kasi hindi pa namin masasabing ganun kami magiging kalakas. Hindi pa namin alam din kung paano ano kalalabasan nitong tournament na to. Kung ano ba, diba? Tapos, ayun nga, isa sa mga unang project ng, hindi naman project, unang tournament ng flip na sobrang inabangan talaga ng lahat. Wild yun. Ang wild talaga nung 2-4-2 na unang yun. Tapos nung finals, nagbigayan lang. Naglaro na lang kayo dun eh. Wala, tol. Tsaka, tol,
Kasi kung 10 months nasa isip mo, battle. Oo. Dos kada tapos ng battle mo. Mag-iisip ka ulit. Pahinga ka siguro mga ilang araw. Mm-mm. Eto na naman. Yung tunganga moments mo, inisip mo yung kalaban mo, di ba? Tangina to, imbis na umiinom ako ngayong gabi. Ang mainit na laban nyo, tol, yung yung kaladikte. Parang munti kang paata kayo magkapikunan nun eh. Oo, medyo. Kasi, yun may bad blood yun eh. Di ba nag-1-on-1 kami ni Dicta? Okay, oo. Tapos natalo ako. Tapos parang sabi niya nag-walk out daw ako. Hindi ba ako nag-walk out? Tapos na yung judging. Alis na ako. Ano pang hintayin ko dito? Talo ako. Pero alam ko panalo ako dun. Parang... Nag-walk out ka nga. Binibigyan mo pa ng magandang dahilan eh. Namalis ka na. Hindi ka kumamay. Hindi ka nag-thank you. Panalo ko eh. Putang ini. Para sa'yo. Para sa akin eh. Love ko yun si Dicta. Pero ayun na nga. Siyempre, ito na yung bawi. Sakto, 2 pa. Tsaka gigil din ako sa kanila nun. Parang... Tsaka maangas kasi sila. Yung karakter nila eh. Maangas nung nila nun eh. Talo si Dicta. Diba? Oo, di ba? Sa kapal ng kilay niya. Tapos pag talagang nasisindak yung So ngayon kasi, ako kasi, kung nakikita niyo yung gulang ko sa battle rap, sa camera, wala pa yun yung gulang ko sa tunay na buhay pagdating wala pa. Tol, kasi alam mo, ginawa namin doon kila Dicta, sobrang ko dun. Si Dicta, malapit lang dito yun, sa may Ciudad Grande. So, meron silang liga. Ayun, meron akong tropa, kasali dun sa liga nila. Ay, ngayon lang malalaman ni Dicta to. Ano ginawa mo? Di ngayon yung tropa kinikwento, pag si Dicta, kung ano si Dicta, sabi, bangkula o kaya, ipapasok lang pagka, siguro, kasi yun, baka siguro senior yun, di ba? Hindi naman pang, yung napasali na si Dicta para may Dicta silang hindi ko alam kung pero yun nga madalas pinapasok lang pagka pagka lamang ganyan. Eto ngayon araw ng battle. Sabi na pa may laro daw sila. Tumating daw talaga si Dicta, tol. Ewan ko kung totoo, basta sinabi na nung tumapa to ngayon, ginawa ko lang siyang bars. Tumating daw talaga si Dicta, naka-uniform. Sama si Apok. Okay. Diba nagre-ready na sila. Umatid pa ng di ba? Kasi hindi daw pinasok. Ewan ko kung totoo yung hindi pinasok, pero hindi daw siya pinasok. Parang, basta nandun sila. Bago bumatel, araw ng battle. Kaya kung makikita mo, sinabi ko yun dun sa battle namin. Na ay, putang ina, alam namin ganun ni Dicta. Tapos parang ginawa ko na lang ng baba. So, ayun, may mga ganun akong gulang. Tapos bago pa yun, ito pa isa pang ginawa ko nun. Kasi sabi ko, kukunin ko na yung sure win na mag-choke sila. Sure win yun pag nag-choke sila eh. Ngayon, naalala ko isang beses. Patanda mo, late na lumabas yung mga battle ko nga kay Apex. Yun ang unang battle ko. Sabi mo. Sunod kong battle nun kay Abra. Oo. So ngayon, nung nag-battle kami ni Abra, unang naka-ready ako nun may sulat ako eh. Tinawag yung pangalan ko. Introducing, di ba? Pasig, schizophrenia. Yung tayo lahat, I have them. Alas, one tamad lang yata, sumigaw. Hindi ako kilala eh. Tapos sa Pasig, saka na ko, rep in LDP. Mga tayo lahat, I have them. Puta, sigawan lahat. Abra, sikat siya dun eh. Tapos bayag ko, pre. Hotel lang talaga, muna ako mag-freestyle nun. Pero puta, naalog talaga ako. Nawala yung sulat. Hindi nawala. Medyo... Alam mo yung kumpiyansa ka na ina mo di ba? Pero putang ina sigawan, parang talo na kaagad yata ako dito. Pukoy ng ina. Mahalaga pa crowd noon. Oo. Pero tiwala lang akong sulat ko. Medyo nag-choke ako nun. Pero kasi pag nag-choke ako, napi-freestyle ko siya. Medyo nagkakalat lang yung freestyle. Hindi naman tama. Pero hindi ako nag-choke. Nasalita pa din ako. May mga ganung moments. Anyways, ngayon, inisip ko yung moment na yun. Gagamitin ko kila Apok. Ginawa namin, di-introduce B-side. Di tatawagin ni Enigma sa taas muna yan bago magsimula. Tinatawag, sunod na battle, Apok, Dicta, Harlem on the Mud. Sabi ko kay Laban Lacen, pakitin mo na sila Apok stage. Pag nandun na, dadaan tayo sa crowd. Sa gitna. Papakita. Pagdating natin sa gitna, sisigaw ka na sino mukhang pera. Okay. Pag sigaw ngayon ni One Tamad, pagdating namin sa gitna, sigawan lahat ng tao. Kasi mainit kami nun, momentum kami nun eh. Sigawan lahat ng tao. Basta kami umakyat.
Para makuha yung momentum. Oo, para siguro marinig nila ito, putang ina, di ba? Kumbaga, naramdaman ko yung kay Abra yung ganun. Kaso hindi ako nag-choke nga nun. Muntik ako mag-choke, pero nag-freestyle ako. Kaya baka kung maulit ko tong anong to, baka mag-joke na sila, manalo na kami kagad. So, ginamit mong weapon, yung ginawang weapon sa'yo. Kaya, hindi ginawang weapon, pero yung na-experience ko nun, ang tinry kong gamitin. Ewan ko kung yun yung isa sa mga factor kung bakit nag-choke sila nung battle na yun. Medyo nag-slip up. Medyo hindi naman nag-choke na nawala. Nagka-slip up, tas on to the next, sila. Nung panahon na yun, pag nag-stumble ka, matik yun. Talo ka. Matik talo yun. No. So, ayun yung mga ilang tricks of the trade. Paano kayo ginagawa ko? Paano kayo nagkakilala o naging tandem na ni Juan Lacy? Gumagawa kami ng music simula nung high school kami. Simula umpisa kayo duo talaga. Na kami. So, siyempre, Stick Pigas, duo diba? So, duo din kami. Tapos, ayun, paggagawa kanta, nung sa Flip Top, nag-perform kami. Siyempre, yung mga kanta namin, duo din kami. So, sabay na kami. So, grupo talaga kayo mula noon. Nasa na siya ngayon? Ano nang balita sa kanya? Hindi ko alam. Pakalat-kalat Pero, tingnan natin. Sabi, ang alam ko, nasa loob Oo nga. Sabi daw sa akin, pero ayun nga, wala akong enough energy para alalahanin pa siya. Oo, tol. Kasi nakakalabas ko ng ospital. Balita ko nga daw. Pero kahit saan siya nagpupunta, kahit hindi na ako yung hindi ko alam din kung bakit. Pero parang lagi may nagre-report sa akin na random na tao. Oo, kung anong kalagayan niya. Kasi magkaibigan kayo Bakit? Bigla na lang bang hindi na kayo nagsama? Bakit? Ano ba? Binigay ko na din sa kanya lahat ng ng pakisama, lahat ng tulong. May mga puntong kailangan mo na kailangan ay tulungan mo sarili mo. Okay, gets naman. Kumbaga lahat na ng tao tumulong sa iyo kaso hindi ka pa rin nahila. Kung saan ka dapat. Hindi naman pwedeng habang buhay yung mga tao nasa paligid mo tutulungan ka na alam mo yun. Hindi Tama yun. Di ba? Paano ka tatayo sa sarili mong katulad ko, hindi naman tayo katulad ng mga panahon na binata pa tayo na pwede pa kitang saluhin, alam mo yun. Pamilyado na din ako, di ba? So, ayun, kasi nakaka-exhaust ng energy, nakaka-exhaust ng emotions. Totoo. Di ba? Siyempre, minahal mo yan, tol. Ilang taon ba kayo maging magkaibigan? Di ba? Binalik ko nga siya ulit Di ba? May point na kaso pinabattle ulit. Pinabattle kaso bumabalik siya sa mga habits niyang alam niyang sisira sa kanya. Mahapdi na nga kasi siya. Di ba? Yun yung maikling word, mahapdi. Kasi may mga balita din naman ako Siguro, ang hirap lang nun, hindi niya matulungan sarili niya, Although, ang daming kung tutusin, alam mo yun, kung ibabalik niya, kung nabalik ko Ako sino pa yung dating, mas sikat siya sa akin dati, mas sinabangan siya ng tao dati. Ako yung parang sidekick niya dati kung tutusin Nabalik ko yung pakayang siya. Nagawa niya na nga dati yung sinimulan na namin, kaso, wala. Ayun din, sinayang niya din. So, in the long run babalik ba tayo sa gantong cycle ulit na bubuo tayo, tihilahin kita hanggang sa makarating yun, tapos pagdating dun, sisirain mo ulit yung... Ang hirap nun. Ang sakit nun, tol. Literal, ang sakit nun. Ako yung unang bullshit na nangyari sa amin nun, Siyempre, pinapangalagaan ko, meron lang kami pangalan, yung schizophrenia pangalan. Wala na nga tayong pera, wala na nga tayong naipon, wala na nga tayong Mukha pa kayong pera. Sisirain mo pa yung pangalan natin, bukoy nang yan. Dahil sa mga petty shit na mga hindi bayad-bayad ng ganito sa mga kung saan-saan. Nabalitaan ko naman. Pero nadadawit ba pangalan mo pag ginagawa niya yan? O parang... Kasi dati, ang billing namin lagi, schizo Hindi naman Harlem at One Tamad Oo. So ngayon nga din na-realize ko ng panahon na yun, wala akong mga shit na naka-upload na Harlem na nakalagay laging lahat. Schizo. So kaya ako din, nung pandemic, inaayos ko din yung music ko, ganyan, na nakasolo sa akin kasi, mga masarap lahat yan, mga naka-schizo yan, nasa Viva pa yan, so magkano lang kinikita ko
Naman tayo sa usapang. Pumirma ka eh. Kaya nga eh. Gusto mo yan eh, di ba? Wala eh. Kaya bago kayo magsisipir kahit basahin nyo naman yun, hindi maiintindihan yun. Kumuha kayo ng taga-interpret sa inyo, attorney. Magkano ba? 5K to 10K? Para sa advice ng attorney. Kung sa lifetime naman ng buhay mo ang kapalit eh. Kaso may mga bago kasi wala namang ganong halaga. Bade, Para ipabasa pa. Tsaka ayun na yun eh. Kumbaga kung naghahanap ka ng unang taling kakapitan mo dito sa ginagawa mo. Label. Diba? Tapos dumapit si label. Diba? Ang sap pakinggan nun eh. Sony, Viva Artist, Sony Artist, ano ba mga... Basta may label. Basta may mga ganyan. Tangin na. Lahat ng ginagawa ng label kaya niyong gawin. Lahat tayo. Internet lang tol. Lahat tayo kaya natin gawin yan. Oo. So... independent ka na ngayon. Hindi ka na nagkagano. Saka may mga hawak akong artist ngayon na hindi naman label ako. Ako yung naging label eh, no? More on... Homies. More on guidance. Hindi ko naman sila pinapapirma pakinggan nyo yun, Beast, spelled as B.East. May mga, yung kasama ko sa mga bagong music video ko. Mga bata sila na mga pag-bumitaw, hindi yung mga mga palaver boy shit, mga difficult din, okay din bumitaw. So, hanggang yung mga bagong music na lalabas nila, tsaka ang dami na nila, sisipag ng mga kasi nga may accessible na sa kanila lahat. Nandito na yung internet eh. Di tulad nung dati, walang internet. Ngayon, isusubo na lang lahat para sumikat ka. Gagalingan mo na lang. Tsaka meron nga akong alam mo yung BandLab, tol? BandLab, yung... Parang app. Oo. Yung magre-record ka ng... Dati, kailangan ko pa mag-install ng FL Studio sa PC mo. Kailangan malakas yung memory mo. Kailangan maganda yung sound card mo. Ganyan, bago mo pag-ana at makapag-record. Kung ngayon nasa browser lang yung lahat ng yun. Kung gumawa ng beat, pwede ka mag-mix, pwede ka mag-ano. One click lang. May AI pa. Tsaka, isipin mo, hindi mo na kailangan ng mataas na equipment na PC. Dati, kailangan parang mga 100K yung para alam gawing dapat may piano ka pa talaga, may gitara. Browser lang, click mo lang. So, sobrang accessible sa kanila. At the same time, dahil bata pa pagka bata ka pa, para ka pang sponge eh. Diba? Ang bilis mo matuto pagka kaya mong i-immerse yung sarili mo siguro dahil wala ka pang ibang iniisip sa buhay. Walang obligasyon. Diba? Walang obligasyon. School siguro, tapos dito ka na mag-focus, diba? So, paglabas nila, mga halimaw na sila. So, ayun nga, tayo as an artist, kailangan din natin makipag-keep up sa technology din. So, napakaswerte ng rookie ngayon, no? Yung mga baguhan. Kasi, gagalingan mo na lang eh. Tangina, kunyari, gusto mong sumikat, gumawa ka ng katarantaduhan. Pag nag-viral ka, sundutan mo ng kanta. Diba? Gano'n kasimple. Inang yan. Mantalang tayo dati, putang ina, para sumikat sa rap. Marinig mo lang yung hip-hop sa radyo, saya mo na. Ilang beses tayong nagpunta ng event na saktong pamasahe lang. Wala talaga. 1, 2, 3. Papunta lang ang baon, pabalik bahala na. Ang baon lang ay sigarilyo. Basta may sigarilyo, yung pagkain. Kahit hati na lang tayo sa biskwit, tubig, Joby, yung Joby. Swerte na pag may patubig yung yung nagpapa-event. Ay, tubig naman yan. Pero mga lang yun, mga hanggang tip performer lang yung tubig na yun, baga mga 6 performer na. Ang sarap kasi dati yung, nyari may kanta ka, marinig kahit ikaw na mismo magsabi sa kapitbahay mo, patugtugin mo nga dyan sa inyo, tapos maririnig mo. Diba? Sarap nun. Ngayon putang, dali na eh. Oo. Ako din, tanda ko nun yung unang, ayun nga, syempre, clip top. Kilala na ako sa battle nun. Tapos, mga kanta namin, umaano na din sa radyo. Parang unang beses ko na hindi yung kanta ko sa radyo. Sarap. Sarap. Gusto ko umiyak. Tapos hindi ka kumita, no? Iyak ka, doon ka umiyak. Hindi ikaw yung kumita. Hindi napunta sa'yo yung Pins Cup. Pati nga yung pati yung YouTube nun na naka-upload na madaming views. Parang hindi din sa Viva, hindi din sa yung sa atin ng gabi. Parang random na fan lang ang nag-upload. Mas nakinabang yung mga nag-upload. Tangina, sayang, no? Pero sa akin nga, may nakita akong ngayon. May ginawa isang rapper.
sa ibang bansa. Alam mo ginawa niya? Para mas maging interactive siya sa fans niya. Binenta niya 20% ng royalties sa kanta niya, sa fans niya kung sinong gusto. Okay. Ibig sabihin, may royalties ka sa kanta ko. Parang bumibili ka ng intellectual property. So, kung habang buhay kikita tong kantang to, Meron ka. Galing, di ba? Talino nun, ha? Talino nun. Kaysa ibang... Antayin nyo sa album ko yun, gagawin ko. Kaysa ibang makinabang. Although na sabihin natin, bibigay mo yung share mo, pero syempre at a price. So ngayon, meron kang panggalaw na at the same time, kasama mo yung taong naniniwala sa music. Kasi kung ibibenta mo lang yan sa mayaman na mali ka dun. Benta mo yan sa tunay na fan na sumusuporta sa'yo na, di ba? Mas makakapag-interact ka ngayon sa mga fans mo. Kasi, ayun na nga although, masyado ng digital lahat, pero kung makakapag-isip ka ng paraan paano ka makapag-interact, yung interaction ang mahirap ngayon gawin. Yung magkaroon kayo ng, yung ma-replyan mo sa comments, yung fan mo, yung makausap mo ng saglit sa phone yung idol mo or whatnot, di ba? So, yung ganong interaction, kung mas gagawin mo siyang accessible, mas madami ka ma-reach. Ganda nga nun. Magandang idea yun. Ang galing nun. Kasi parang, kaya nga, fan idol. Maka-picture ka lang yun. Ano pa kung makausap ka. Mas magiging loyal sa'yo yun. Oo. At the same time, ayun nga, meron kang ngayon. Meron kang, kumbaga, shareholder ng music mo na naniniwala sa'yo. Na, kasi kung binili ko yung shares mo, hindi ako titigil dun. Ipopromote din kita. Tama. Galing nun, no? Galing nun. Ipopromote kita sa pamilya ko, sa kaibigan ko, sa kaopisina ko. Kung may kakilala akong opportunity magkaroon tayo ng deal at umano tayo dito sa to, ibibigay ko sa'yo. So parang mong kinagibunshin yung responsibilidad mong kailangan. Kikita pa yun. Kikita pa siya. Galing nun. So, ganung mga innovative ways to sell yourself. Galing nun. Diba? Kaysa hayaan yung ibang tao makinabang sa inyo. Madaming paraan, madaming... Tama. Kapag creativity, tsaka wag kayong parang battle rap lang yan, di ba? Wag kayong mahiyang sumugal. Ano naman tayo. Speaking of that, putang ina, dito na tayo, Lem. Ito talaga ang gusto ko itanong sa'yo. Sino ba? Pandemic to putang ina, ikaw ang ano ako? Ikaw ang nagsalita ng diversity sa Flip Top, putang ina. Bakit mo naisip yan ng panahon ng pandemic? Ipaglaban yung diversity na yan sa Flip Top. Ikaw yan. Hindi, kasi nga. Ikaw ang bumoses kay Enigma ng diversity. Effective, di ba? 7 judges, di ba? Nakakita mo, di ba? 7 judges, tol. Kasi nga, ayun nasa ads numbers game lang. Diba, ang daming parang taliwas ang nararamdaman ng audience. Hindi lang ng social media ng audience, kahit tayo, di ba, may alam tayong tangina. Parang ganito So, parang mas bigyan lang natin ng ads. Parang sugal ba? Diba? Sugal. Mas bigyan natin ng mas madaming ads na mas maano yung Hindi siya nagpapromote ako ng sugal kasi pero para lang mas diverse nga kasi nga usually saan ba nagkakatalo usually ang mga boto ng judges sa preference. So para mas maging malawak yung pagbabasehan natin, mas diverse, gagawin nating 7. Diba? Para mas maano yung kasi high stakes battle yan, isa buhay yan, tournament yan Isipin mo, kung 7 yung judges nung laban namin ni Sendlock. Di malamang yan na naman. Bumalik na naman dun Round 3 of the year. Eto na naman tayo. Diyan nagsimula yung diversity dahil sa laban nila ni Sendlock pero naisip ko lang din kasi dikit ibang-iba yung Pero lakas mo doon, tol. Mariah Carey. Oo, tol. Tsaka kakaiba yung mga ginawa kong doon, tol. Kumbaga, in-incorporate ko yung psychology sa rounds ko. Kasi may tinatawag na sa psychology, may tinatawag na Pavlovian, patawag doon, Pavlovian. Ano Pavlovian? Basta si Pavlov, para siya may ginawa experiment sa mga hayop noon na pag may narinig na, mo lang, tol, pag may narinig na bell, papakainin niya.
So, kino-condition niya yung utak ng aso. Pag may marinig na bell, kakain na. Okay. So, ngayon, kaka-condition niya ng ganun ilang araw. Ngayon, pag may narinig na bell, naglalaway yung aso. Okay. Kahit walang pagkain. So, sabihin, sa bell na naka-associate yung gantong reaction, kinondition mo na yung utak nila na ganto ka. Okay. So, sa akin, ang ginawa ko kay Sendok nun, unti-unti yung kinokondisyon yung utak nyo na malibog siya. Diba? Psychology nga. May pasok. Hindi ko pinopokus dun lagi. Oo. Pero may mga hirit dun na, tangina mo, hindi nga malalim, ikaw ay malibog. Oo. Sa kamay. Oo. Para pagdating sa huli, pagka inano ko sa kanya, ibabalik ko na lang na, tanginan to, mahilig sa paalad at kamay. So ngayon naman, dun dumaan yung kay Freud naman, si Sigmund Freud, magaling siya sa psychoanalytic theory. Which is, naka-base sa libido mo, usually. Yung energy mo, yung personality mo, yung mga subconscious mo. So, ibig sabihin, may mga taong namomotivate ng kalibugan. Pero in a si Tito ano ba yan? In a psychological, hindi naman yung kalibugan na talagang kumantot na ganun. Pero yung libidinal energy nila from their subconscious is ayun yung nagmo-motivate unconsciously sa kanila para piliin yung mga gantong choices, maging ganto sa mga gantong craft, mag-excel sa gantong art form. So ayun yung nagiging ng fuel nila. So, ayun, ginamit ko lang yung mga ganong idea dun sa rounds ko para kay Sendok. Tapos tanginang yun, natalo ko ng mga putang inang Sino ba mga burado? Sino ba mga urado nun? 5 lang ba yun? 5? Oo, 5. Kaya may kailangan ng diversity. Kaya kailangan ng diversity nun. Yun. Siguro mo kung nanalo ko dun, malamang 2023 sa Boy Champion sana ako, di ba? Pukin ng J-Black, talunin ko yun nun. Panahon na yun. Hindi, J-Black ang nakalaban nun si Goryo eh. Si Goryo? Putang ina. Si Goryo? Putang ina. Yabang yun po. Si Spade? Joke lang. Pero tingin ko yung momentum ko nung panahon na yun. Ano din ako nun, parang nung dos pov dos. Regardless kung sino makatapat ko nun, feeling ko so natalo ako. Nakakainis din, nakakasiba din ng momentum yun. Momentum yun. Tsaka room shaker yun eh, yung round 3 mo. Oo, putang ina, mag-iba yung... Oo, may nahampas ko na nga yung padam nun. Tangina mo, Harle! Oo, tsaka yun eh, parang technique ko yun sa hindi, pagka sinabi ko, ma-anticipate na nila eh. Wag na. Oo, wag na. Oo, technique ko yun. Usapang pandemic, ikaw ang nagpasimuno ng sugal. Nasisisi kami. Meron kang link. Sino ba? Ikaw ang nagpasimuno ng sugal sa pandemic. Ikaw nagyayaya lagi share ng 1,000. Ito. Ikaw yun. Siyempre kami, dahil tangina. Ako ba? Ikaw sabi ko, siyempre, tangina. Sugarol ako eh. Kaninong laban ba yung unang Pero ito, linawin natin sa kanila. Sige. Kasi tayo lang yun. Tayo lang. Katuwaan natin yun eh, di ba? Pero rules natin? Pagka-judge ka, bawal kang pumusta. Oo. Ngayon, pag nakapusta ka na, judge ka, balik pusta. Default, di ba? So, imposible magkaroon. Yung sinasabi nilang bias judging dahil nakataya ang isa. Kasi nga, meron kaming rules specifically na dahil nga katuwaan lang namin yun talaga sa amin lang kung sino lang gusto. Pampaano lang. Pampainit. Kumbaga, pa NBA ka, nagpupustahan. Oo, di ba? Pero meron dun tol, parang si Poison, judge siya, may pinaustahan siya, pero di niya binoto yun kasi bilang judges, ito yung panalo sa kanya. So hindi pa rin naging hindi pa rin naging hadlang yung pusta para mandaya ka. Oo, di ba? Si Apex umakal. Si Apex ba? Si Apex diba? Ano man sabi mo doon sa ginawa ni Ano ba? Hindi kasi laban niya kay Goryo yun eh. Goryo, oo. Pinalabas niya na may pustahan, ganun. Hindi, ang ingay kasi natin din nun eh. Bago lumaban. Magkano nga? Ang ingay natin, naaalala ko dahil... Kay Apex nga ako nakapusta nun eh. Alam ko din, kay Apex ako nakapusta nun eh. Talo tayo. Sino ba yung mga dehado, yung mga napipilit lang natin yung nagdedehado. Sige, Igor, yung mga gumagana, talo pa yata. Ito malakas maghamon ng pusta. Hindi, tsaka tangina, kung titignan mo, on paper nga, Apex... Limadong. Apex ka, diba? Gulang nga eh. Kaya nga, pera yan eh. Puta, hindi naman tayo sa... Tsaka maliit lang, hindi naman, nung sa lang, lumaki yun eh.
nung yung ahon, yung nasa Batangas tayo, yung nandun na sila. Pawan 1,000 na. May nagpupusoy pa nga nun. So, pero hindi naman siya naka-apekto eh. Ginawa na lang siyang masamang angulo. Ginawa na lang, siguro ba naging, miscommunicated, hindi naman, siguro kasi wala nakausap si Apex about dun. Na, kasi pag hindi din katulad ko, hindi pabor sa akin yung boto nung kay Senduk. Ang dami kong masasabi talaga. Ang dami kong masasabi. 7 judges kailangan natin. Diba? Diversity. Ang layo nang nilabot. Ilang taon na nga, pinaglalaban ko pa din. Diba? So, naiintindihan ko na siguro dahil nga hindi naging pabor sa kanya yung boto na. At the same time, dikit. Ayun yung masaklap dun yung dikit eh. Diba? Yung boot sana kung tanggap mong body bag ako, putang ina. Tapos, binadibag mo tapos sa latang kabila yung panalo. Pero dikitan, either way. Mas masaklap yung ganun eh. Kanya-kanyang panlasa nga. So, nakikits ko siguro baka yun yung nakita niyang isa sa mga factor kung bakit naging ganun yung boto niya. Or boto nung laban na yun. Pero, bumawi siya nung laban kay Sinyo eh. Diba? Doon niya nilabas nagawa na siya ng parang istorya na si Enigma ay wala nang pakialam sa liga. Tingin mo tama yon? Sa akin naman, kung niya na, alam mo yun, yung may pinagbasihan siyang, kumbaga para sa kanya, real talk yung sinulat niyang yun, o kaya kung fictional verse lang na para lang may connect yung niya. Nangyari sa kanya? Sa kanya. Kung ganun, fictional lang na i-connect niya lang yun. Sa akin, okay lang yun. Gumawa ng kwento. Pero kung may tagpi-tagpi kang kwento na hindi mo na-verify, tas yun yung naging resulta mo. To think na kay Enigma mo pa siguro yun ang medyo sa akin. Hindi naman mali, pero lacking in terms of verifying what is true and what is not. Diba? Kasi, yan eh. Ang laking yan, tol. Ang laking repercussion yan. Si Enigma aawain mo. Alam mo yun. At hindi lang para sa akin, para din sa career mo, para din sa'yo. Alam mo yung repercussion yan. Ayan, katulad yan. Tagal mong... Ewan ko kung ban talaga. Alam mo, hindi naman siya ban. Hindi, nakakanood naman siya. Nakakanood naman siya, pero meron lang mga banat si Avik na hindi ka reply, hindi ka bibigyan ng battle. pero hindi naman siya... Di tulad nila Akat bawal na talaga. Hindi na sila nakakanood. Si Apex nakakanood naman. Pero feeling ko naman si Akata pagka... Feeling mo? Ako, feeling ko, hindi talaga. Talagang sabihin sa pinto. Oo. Woy. Hindi, yung alam ko, binan sila kahit sa gate. Bawal na. Pati si Lance? Lanceta, oo. Alam ko. Buti si Apex, nakakanood pa. Pero tsaka ano bang reason para tirahin mo si Enigma? Sirahin pero ayun nga, kasi nga, kung sinabi niya yun nga na sa battle lang, as part of parang fictional setup. Baka siguro yun na nakita ni Avik na fictional setup lang to para magtugma yung sugal na ganito, para pumasok yung gantong Hindi ko pa nababalikan uli yung kasi minsan pagka binbreakdown mo yung ako may ganun ako yung malalaman ko saan nanggaling, saan nagsimula yung sulat, 'di ba? Yung kung saan mo kinuha, saan mo itatapos yung anggulong to. Kung nakita mong may creative na parang nasilip kaya niya ginawa. Forgivable na for the purpose of creativity in battle. Pero kung wala kang makikita parang nyo lang yun na sugal-sugal parang siguro medyo mali. Hindi mali pero medyo off na sana verify mo muna yung facts. So ngayon lang din kasi tayo nagsalita about yung sa sugal-sugal niya pero at least alam nila, di ba? Tsaka sinundutan niya kasi yung init ni Akata nun. Diba? Totoo naman sinabi niya. Oo nga pala sinabi niya na, ayun nga parang... Masakit lang pagkakasabi niya. Diba? Parang, bas diniin niya pa na may ganun talaga. So parang minimin niya talaga dahil hindi na siya for the angle May pinapalabas na talaga siya. Tsaka nagsalita si Arik nun. Pex, hindi alam mo sa sarili mo yan. Nagsalita ba siya nun? Oo, di ba meron si Enigma nun? Saan niya, After na laban nila na bago i-announce yung panalo. Meron ba? Oo, parang syempre, si Enigma na, hindi naman ganyan hindi ganyan ang gusto ng flip top noon pa. Na bakit kailangan, kaya sabi niya, Pex, alam niyo sa sarili niyo yan. Hindi ganyan yung parang hangarin ng flip top ni Enigma. Pero ayun nga, kasi sa battle, meron kang mga bagay na
napipili mo na lang sabihin para for the sake of alam mo yun, gusto mong message na i-express sa battle na yun. Di ba, may mga bagay ka minsan ayaw mo nang include, baka ganun. So, siguro sa atin, personal na ano na lang nila yun, nila ni Enigma. Matagal din naman, kasi Apex, kabatch ko yan eh. Oo. So, tagal na nila magkakilala ni Avic. Feeling ko silang dalawa na lang din ang makakapag-usap dyan ng personal at magkakaintindihan kung ano man yung naging repercussions at kung ano man yung naghantong. Pero pili ko nakapag-usap na din sila. Siguro posibleng sa tagal ng taon, hindi pa sila nagkita sa mga event na ano. Pero, ayun, tayo na lang natin makabalik sa Apex sa Flip Top kung ano man. Pero hindi nakabalik, alam nyo na yun. Yun na yun. Nagiging reason na ba yung battle rap para lumagpas ka sa limit mo sa panahon ngayon? Kasi merong parang nadadami na si ganito. Pero battle rap kasi yan, walang pakilamanan. So, sapat bang reason yun na battle rap to para lumagpas ka sa limit? Sa akin, siguro depende sa skill mo. Kasi, kung kaya mo namang, sa skill mo naman na meron ka, kaya mo namang magbigay ng same gravity ng gantong kabigat na na idadamay mo to, which is compared sa kung hindi mo siya dinamay o dinamay mo. Diba? Kung kaya mong wordplayan yung ganto ng iba ginagamit na mas mabigat pa ng hindi naman kasi hindi lang naman yun yung ano bang usually nahahatid ng mga damay-damay bars, shock value, chismis. Uba lang yan kung kilala yung dinadamay mo. Tawag kay Shehi, kay kay sino ba may mga damay bars na effective ang pagkakagamit. Kahit yung kay Enigma, di ba? Oo, yun. Kilala. Usapan din yun. Pero kung mag-bring up ka ng isang taong random family member na wala kinalaman sa battle, tapos hindi pa ganun kaganda yung naging kasi hindi namin kilala eh. Malay mo sino ba yan? Hindi pa naging parang hindi ka na nga nakatulong sa sarili mo. Parang nakapanira ka pa ng puri ng ibang taong hindi naman dapat idamay sa Diba? Sino ba yung mga ganong style? Si Bagsik. Yung mga damay. Si Sheyi. Tapos ngayon si EJ, mas pinalalang EJ. Si Akata, ganun din. Ayun, yung mga dark shit. Pero, dark humor. Dark humor. Ano ba yan? Mga nabasa nyo lang sa sa anong mga dark humor shit, tas ginamit yun na sa battle. Alam mo yun? Pero kanya-kanya yan. Kanya-kanyang taste, kanya-kanyang timpla. Ayun nga lang kasi, ang maganda din sa battle rap is walang rules. Yun nga. Ako naglagay ako nun sa pulo. Oo nga eh. Nakita ko nga yun eh. Liga ko yun. Trip ko yun. Pwede yun. Actually, pwede ka mag-impose ng rules sa liga mo sa kung ikaw ang nagpapaano, which is ayun nga, maganda din yung kasi nagkakaroon ng meron ng basketball na yung Big 3. Meron ng basketball, may wrestling. Diba? Yung kila Khabib, diba? So, madaming forms yung sport. At the same time, dun mo matetest yung limits ng mga MC. Tama yan. Diba? Kasi, ayun nga, dito sa ligang to, walang damayan. Kung ba sa ligang sinalihan ni Mike, bawal pala dun niga-niga. Magniga-niga ka dun ng putang ina, nagalit ka agad yung kalaban niya, di ba? So, depende sa lugar kung saan ka nakatapak at sa palatuntunan kung saan ka nakalahok. Susunod ka sa unspoken or unwritten rules sila, lalo na kung mayroon pang naka-impose na katulad niyan sa'yo. Kailangan mo sumunod. Dito nga papasok yung sinabi ko kanina eh. So, nagagamit na yung battle rap para lumagpas ka sa limit tulad ng ginawa ni Mike Swift. Alam mo naman, sensitive yung mga niga. Tapos babanggitin mo doon. So may iba doon na tangina battle rap, lalagpas ka sa limit, babasusin mo yung culture namin. So okay pa rin ba sa'yo yun? Sa akin ang point ko doon, bakit ka sa dami ng sinabi ni Mike Swift na parang degrading na mga salita. Doon ka pa sa salitang racist lang ang pagkakaano sa'yo ang okay lang magalit ka. Pero mag-react ka ng tigil to. Magbanta ka ng ganyan tigil. Kasi parang, siguro feeling ko, hindi ko napanood yung battle. Pero parang nadedehado na yata sa laban yung hindi ko pa rin napapanood. Nakita ko lang yung ego So parang inano niya na lang eh.
So, pwede sana kung you can't say that tas patuloy mo siya pwede. Diba? Pero yung mag-react ka ng ganun na nasa battle rap ka. Diba? Pwede, no? Baka ni-reason kasi na lang yun. Mike's Week, feeling ko may N-word pass yan kasi ang daming, galing New York yan, tol. Ang daming, kung sa New York siguro nag-battle yan, baka pwede siya niniga dun eh. Diba? So, alam mo yun. Sabi sabi mo, Detroit? Yung mas malalang Detroit sa Detroit kasi yun eh. So, hindi niya lugar. Ayun nga, katulad din sabi ko nga, kung sang lugar ka nga nandun, kailangan mong kahit paano sumunod sa kung ano man ang unspoken o unwritten rule, diba? So, yung sa'yo, yung pag mo dun sa pulo, sa akin tama yun kasi nga, at least na napupush mo yung ibang mga MC na nasa gantong stage pa lang kayo, magdadamayan kayo ng mga hindi natin kilala na mga inosenteng tao na hindi naman talaga ganun makakatulong sa mga bars nyo tama yun. Pero kinat ko na siya. Tinanggal ko yung rules. Ang kagandahan nun, yung mga homegrown ko talaga, ganun pa, natuto na. No? Na hindi nga kailangan ng di ba? Although may ibang gumagawa, pero hindi na siya ganun kalala. Tsaka, ayun nga yung shock value kasi hindi na siya, babanggitin mo lang yung pangalan na to na pamilya niya, tapos sasabihin mo lang ano gagawin mo. Kailangan meron ka pang gawing... Dapat may pa rin eh. Maganda yung construction. Yung construction, may creativity, merong setup pa din. Hindi na enough yung dati banggitin mo lang eh. Kinantot ko nanay mo yung gano'n. Oo diba? Nang walang magandang setup, walang art. Wala nang art. Kumbaga, wala ka ng modo. Yun na yun, literal. Kumbaga, nilay up mo lang. Hindi ka na diba? Pero... depende. Alam mo naman, kasi mga battle MC din, mahirap din. Siguro sa mga bago, kung ilalagay ko yung position ko sa mga bago, kasi syempre, ang hirap na magka-identity. Ang hirap siguro sa kanila, mahirap nang i-figure out kung saan talaga sila dapat mag-focus sa dami ng styles ng... Kasi dati, ako, nung una kita nakita, sabi ko, tanginan to, kakaiba to Karakter talaga kailangan sa lahat. Yung naka-blue yung buhok mo, yung kalaban mo si Pistol. Tanginan to, Dawmings. Kasi nung pagpasok ko sa flip top, nung nakita ko puro ganto, puro bars kailangan sa isang train na puti, kailangan pula ko. Kasi hindi ko na kayo masasabayan sa technical. Balakid, Looney. Oo, diba? Kayo, hindi ko kayo masasabayan dyan. Pero effective mo nun. Gagawa ako ng karakter ko na kahit di ako mag-bars, papupunta ako sa posisyon na kilala kayo. Yun ang unang pumasok sa isip galing mo nun. Galing nung pasok mo nun. Tsaka yung yung costume and effectively mo siyang magagamit na nakakabuo ka ng mga bars, hindi lang yung... Kay Rapido. Kasi may iba nun gagamit ng props o kaya ng konting tapos wala naman masyadong, may 2 bars lang na walang kwentang sasabihin, di ba? Useless yung pagkakagamit ng kung ano man yung ginano nila sa state. Pero ikaw po, sino ba unang kinostume mo nung pagkatas nung kay... Goku, si Fonger, yun talaga. Rapido, naka-basketball ako. Yung nakabarong ka. Barong ba yun yung... Pagkatapos nung kay Pistol... Moxun. Oo, yung kayo. Putang ina, body bag. Gago. Putang ina. Sariwang-sariwa pa nun. Ngayon kasi di na ako ganun eh. Nawala. Sabagay, tulad mo, nawawala na rin yung dating ikaw eh. Kasi syempre, ina-upgrade mo na eh. Dapat hindi na ganito yung battle rap ko. Dapat ganito na kasi natututo na ako. Diba? Ayun nga, nakaka-challenge din tong mga bago kasi sa akin yung energy nila, iba, no? Iba sila magsulat, iba sila mag-construct, iba sila manggigil din talaga. So, sa mga bago, sino ko, sila rap yan. Yan, si rap yan, putang ina. Oo, grabe yun. Si kalaban yung mga putang ina. Alam mong puta pag nag-lazy ka sa mga pagpepep mo, alam mong body bag ka. Kumbaga sa UFC. Hindi ka pwedeng tumayo lang dyan. Hindi pwede yung training mong ginagawa na. Puputulan ka ng tuhod niyan. Tangin mo kalaban yan. Sa ngayon, sino mga nakikita mong mga bago sa flip top na talagang putang inan to? Mag-iiba pangalan na ito. Well, sila Katana kasi. Yun yung mga bago. Pero, anak mo yun eh. Ano na ngayon. Okay na ngayon na. Good luck sa kanya sa dadating na Saint Ice, yan naman bago yan. Tanda na din yan. Saint Ice. Icebox na yan eh. Dati yan. Kabatch ko yun din eh. So mga 50 plus mga na bago ngayon, nakikita ko yung sila
si James Oberman, nakita mo na ba yun? Yung sa motos yun, di ba? Laging nahihiya pag nag-rap. Ikaw. Oo, ikaw, di ba? Maganda ba? Nakita ko na yun, na magandang makalaban. Ang galing yung sulat niya, kaso nga lang, kailangan niyang, siguro okay na sa kanya yung ganun delivery, pero in a big stage, kailangan hindi niya ng, maganda makalaban nun yung MC ko, si Uno Mas. Tignan mo sa pulo yun. Hindi ka pa ang nakikita ko lang laging MC mong pangalat ka, si Mavtoy. Ay, puta hari yun. Laging nasa event ko din yun eh. Ayun ang papalit kay Balakid. Matindi yun. Natutuwa ako doon kay Mavtoy. Ayun ang papalit kay Balakid, gagi. Sige, si Balakid ba may balita ka? Kung ano balita doon? Ewan ko doon putang inang yun. Nung huling, last anniversary yung sa sa reserve. Nandun siya. Kita-kita pa kami, may picture pa kami ni Pustas, gagawa pa kami ng kanta, may mga usapan na kami, GC na kaming naka-ready na yung verse ko, naka-ready na yung verse ni Pus, yung beat. Okay na, nabigla lang isang araw, hindi na nagre-reply. Bawal yata cellphone doon. Oo. Tangina na to talaga. Kasi ito na nga, nakita ko na yung mga bali-balita, yung mga putang ina. Ang totoo nga. Tinuruan nyo ata eh. Hindi. Nagganong ka ba? Hindi. Dati. Natry ko yun. Kakasama ko kay One Tamad. Pero, hindi ko siya talagang Buti natigil mo, tol. Siguro dahil, din ako. Dahil sa pagiging psychology ko din. Okay, tama. Kasi, kumbaga, ko na yung utak ko, nasa-set ko na siya na, okay, ito yung nito. Ganito yung tama nito. Pero, di ko talaga siya, kumbaga gusto ko lang siya ma-experience, pero hindi ko siya talagang trip na alam kung saan naging off yung pag-iisip ko, saan naging sablay yung Kakaroon ako ng mental note. So, pagka nahuhulasan ako, natatandaan ko na kung ano yung mga hindi ko gusto sa isang bagay. So, ikaw ang nagdala sa kanya, hindi kanya nadala. Mas maganda yun. Ay, okay din lang niya, sumubok. Oo, kumbaga hindi nang para lang hindi ka inosente. Kasi may panahon, tol, nung post-DOS days namin ni One Tamad, puto, nakatira kami sa bahay ng Source. Pinalayas kami dito, pero ang sabi niya, may alam daw siyang pwede namin tiran. Okay nang ina, bahay pala ng Source yung titiran namin. Siyempre, puto, wala kaming wala kaming pupuntahan. Para kayo nasa Cloud9 nun. Oo, tol, kumbaga parang, ayos almusal natin, Wala ka kayong almusal eh. Ayun yung almusal. Ayun nga, sa tindi pa ng Source, may rules. Na? Kailangan bago ka niya patinahin, kakain ka muna dapat. Kasi hindi ka nakakakain sa susunod. Oo, parang may rules siya. Parang ayos may schedule. Kasi hindi ka na makakain pag nakagamit ka eh. Oo, tol. So, ganun, no? Buti natigil mo siya. Ang problema lang, hindi mo ba naisip hatakin man lang na si ilang beses ko siyang hinatak, tol. Alam niya yun. Alam ng Panginoon niya, alam ng mga tropa namin yun. Ilang beses ko siyang pinatiwa ko pa nga siya dito eh. Baga, baka may para na pagnalim. pinatiwa ko pa siya dito, pinatiwa ko pa siya sa mga tropa. Dami ng tropang umano sa kanya, kaso doon ko nagigets na marami na siyang nasablayan. Oo, ang dami niya ng sablay kung saan-saan. Meron pang nakwento sa akin isang tropa, tol eh. Hindi ko na babanggitin kung sino Hiniraman ng 1,000 ni Juan Lacy. Oo. Babalik ko mamaya. Di para bumango, binalik niya. After 1 week, tol, kailangan ko 10K. Nagtiwala. Nagbabayad naman ako. Nagbabayad naman daw. Play pala, setup pala, 2-bar setup pala, Nangiram na 1,000. Kailangan ko lang emergency. Sige, walang problema. Magaling, no? Binalik ng gabi. After 1 week. Papa, Papa. meron ka bang 10K dyan? Siya naman, sige, walang problema. Kasi maluwag-luwag. Pinahiram ng 10K. Biglang deactivate Ako matindi si Juan Lacy. Ito pa matinding ginawa nun tol. Sa Flip Music. Okay. Flip Music tol Sipin mo syempre maano sa pera yung mga yun kasi lahat, may resibo pa. Di ko alam paano niya na-playan pero inutangan niya yung Flip Music 10K. Daw? Ewan ko kung totoo parang nangutang siya sa Flip Music. Punta siya doon. Wala siyang pera.
Tapos, parang ang dating, yung director ng Flip Music doon, kausap niya, parang, direct, wala. Yung taxi, naghihintay sa baba, kailangan ko ng ipinay-100an niya pa. So, ngayon, tsaka siya humirit na, parang, lilipat daw siya ng bahay, para daw maging maayos na siya, ganyan. Utang ina, nagtagumpay siya, tol. Pinautang siya ng 10K ng ano. May kapangyarihan siya, no? Oo, tol. Utang ina, ikaw lang nakagawa nun. Kumbaga, ikaw lang ang nakapagpalabas ng pera sa Flip Music ng gano'n. Ikaw, nautangan ka din niya. Ako, hindi niya na ako kinautangan. Alam ko na pag wala siyang pera at wala siyang pamasahe. Bumubudol na. Oo. Budol na magsalita, no? Tol, galing nung ano mo, tol, oh. Binibigyan ko na siya ng ano. Alam ko na yun, pag yung mga kapaan niya, hindi pa ni Gavidia, walang mailabas. Okay. Ito, kanina pa, Kanina pa pasibak-sibak lang ng Yossi. Kalahating araw na to, sibak pa din tayo sa Yossi. Okay. Kung 50-50, no? Meron ba siyang mabigat na kasalanang nagawa sa'yo? Sa akin, ano ba? Sa akin, yun lang yung sinira niya yung pangalan namin. Sinabi ko huwag niya sirain. Dahil nga din sa ginagawa niya. Dahil sa, kumbaga hindi na ma-cover up ng mga tropa, yung mga katabandaduhan niya, sobrang dami na. Kasi bago pa umabot yun dun, ilang katabandaduhan pag ginawa mong hindi na lang pinalutang ng mga tropa eh. Tangina, no? Di ba? Tapos nandiyan kayo para bumak up. Oo, tapos kami yung... Oo, natol. Alam mo yun, ayun nga, may random na tao laging mag-PPM sa akin na, tol, si Juan Tamad, may gantong ginawa, tol, si gantong dito. Bakit kailangan sabihin sa'yo? Di ba parang, tangina naman. Yung pace of mind mo na. Kumbaga nanawa na lang din ako, tinurn off ko na lang, sinutdown ko lang din yung sarili ko sa kanya para mas makapag-focus ako sa pamilya ko, sa mga ibang... Kasi ang hirap nung magsisimula yung araw mo na ina talaga eh. Diba? Oo, tama rin. Buong araw mo na hindi magiging productive eh. Diba? So, ang daming, hindi lang yung sa ayokong makibalita, pero yung ang daming maaapektuhang bagay dahil nga, kumbaga syempre, hindi ko binabaliwala yan eh. Sa totoo lang. Binablock ko lang yung nararamdaman ko para hindi na ako maapektuhan sa ano niya, sa kanya. Pero, nandun pa rin yung hinanakit ko, yung sakit na best friend ko pa din yun. Oo, kapatid na. Best friend, ang sakit lang tuwing maririnig mo sa ibang tao na lang na hindi mo kilala, parang pinabayaan na PM sa'yo, mga ganun na idol, tangina naman. Parang, kailangan mo mag-explain sa'yo pa ulit. Parang sa dami ko na pinag-explain na tao, pero... at least ito, mas marami nang makakaalam na pwede makanood. Well, ayun nga. Pagka nakita niyo yung kaibigan niyo, kahit kaibigan niyo pa yan, tol. Baga, na sa isang bagay, nalululong na sa isang bagay, drugs man yan, sugal man yan, o kung babae man yan, ano ba? So, ano man yung nakita mo nakakasama sa kanya, huwag niyong konsintihin, alam niyo yun, try niyo silang hilahin pabalik kung saan man, kasi pagka, alam mo yun, pagka nalubog din sila sa kumunoy na yan, di ba? Mas masakit din yung dadalin yung like burden kung ganun kayong tao, kasi kastang ina naman eh, parang, di ba? Kaya lang kung ayaw talagang maawat, ikaw na rin lang din ang mag-let go para sa peace of mind mo mismo. Pero feeling ko naman hindi naman lahat ng kaibigan ni ganun, so kung may chance pa kayong hugutin mga kaibigan nyo, hugutin nyo na sila bago pa ulin lahat. Diba? Sa Flip Top ba may naging kaaway ka dyan personal? Wala naman, pero dati ka-beef namin sila Target. Pero ano lang, dahil lang kay Daddy Jody yun eh. Parang may nagkaroon kami ng konting conversation. Parang may sinabi si Daddy Jody na ganito sa kanila. May sinabi naman si Daddy Jody sa amin na ganito about galing sa kanila. Hearsay lang. So, parang yung Shehi Balakid, nagkainitan. Oo. Yung may nasa likod din siya yun na yun si franchise, yun yung pamamanager namin dati. Siya ba yan? Siya yung si Manok, kung tawagin yun sa battle namin nila Apex sa QC. Siya pala yun. Ganun. So, parang lasing na sila dun, tapos lasing na din si Target, dun sila muntik magkaanuhan. Tapos eventually, nagkasama sila after nun, pinagbati sila ni Donji yata. Si Donji nagpabati sa kanila. Kasi yun, naging okay na kami. Kahit kami nila Target, nagkakausap-usap na din, nagkakasama na din sa gig. Di lang pagkakaunawaan. Hindi siya umabot dun sa tulad nung
nangyari nung event nila Looney. Nagkagulo. Denmark. Oo, yung walang ganun. Walang ganun naganap. Kaya Enigma ba, sa ilang taon mo sa Flip Top, meron bang parang di mo makakalimutan dyan? Nung nandun ka na sa Flip Top, Hindi ko makakalimutan. Ano ba? Tinira ka sa puwet. Dami kong gusto sabihin kasi pinifilter ko muna sa utak ko. Dapat ko ba sabihin? Hindi. Dapat ko ba sabihin? Hindi. Inisiyas ako lang Pwede ko na maikat yan Ano ba? Sa Flip Top, pinakamatindi. Sa ano? Ito na lang. Sige, sa ano na lang. Sa Davao. Sa Davao kasama ko si Saito. Basta hindi lang si Saito actually. Ang crazy na kasama mo yung mga battle MC sa isang hotel, no? Oo. Tapos nasa ano kayo? Nasa probinsya, nasa Davao. Nakawala kayo, no? Oo, kinang ina, tol. Oo, masarap sa una pero pag yung mga kasama mo, balahura. Kinang ina talaga, tol. Anong nangyari? Eto no, kasama ko nun. Si Pongger. Putang ina, puro si Darna Saito. yan. Puro Darna yan. Sino ba? Si Juan Tamad kaso na late siya. Sina Mel Christ. Sino pa ba? Steve CD, alam ko, lumipat na lang ng kwarto. Ano parang si Price Tag din, umalis dun sa kwartong yun Parang sa akin ako natira. Eto matindi. Saito, tangina. Tataka ako, nandun kami, naghahanap ng sinaing. Okay. Kaya naman sinaing sa hotel. Yun na siya nahanap syempre. Tapos nanghiram siya ng rice cooker. Tapos nagsaing siya. Tapos di niya naman kinain kasi yung sinaing sa labas kami kumakain. Tapos ang dami ng bahaw dun na punong sinaing dun sa dun sa rep. Kasi para sa kanila daw, di daw siya sanay tuwing tanghali daw dapat may bigas. So ang daming bahaw kanin na nasa. Sabi ko, puta, Sahit, anong ba't tayo mong kanin dyan? Sabi ko, hindi, ganito. Tapos magsasayang pa siya ulit. Pangatlong araw na namin, alam mo yun, yung galing rice cooker talaga, yung buong buo, tas tutong ng konti yung ilalim, tas walang bawas masyado yung kasi walang kumakain Parang cake na yun, patong. Oo, tol, parang 3 patong ng cake. Si Saito. Si Saito yun. Tapos, eto naman, si Pongger, matindi. Galing kaming, kasi nga kanya-kanya kaming pagkain nun May nakakita siya, bumili siya, pusit. Di pusit, tuwan-tuwa siya, kain tayo pusit, ay ito, luto kong pusit. Sabi ko, adobo ba yan? Di sabi niya, di, sige, ako bahala, papaluto ko lang dyan sa karinderya sa baba. Putang ina, hinugasan yung pusit sa bathtub namin. Putang ina, tol. Hanggang umuwi kami galing doon sa hotel sa Davao, puta mo pusit yung bathtub nasa tapat ng kama kong kumbaga dalawa yung CR sa labas, may isang CR dito, tapos may isang kama na malaki, tapos may isang kwarto sa loob, nandun yung kama ko, tapos nandito yung CR na may bathtub. Puta kina to ninugasan. Sabi ko, Pongger, puta yung matanggal nung amoy, sarado na yung pinto, may pusit pa din tayo dito. Hindi, Lods, mawawala yan mamaya. Sabi ko, putang ina, sakit niya sa ulo. Akala ata ilog yun. Oo, tapos eto huling hindi ko nababanggitin kung sinong MC, basta sinama niya yung mga MC ng Davao doon na mga bago-bago pa. Hindi na kilala yung mga one time lang sa Flip Top Tapos may inakat silang babae. Iinuman. Ito, wala akong babanggitin na pangalan. Tapos yung babae, tol, lalap-lap silang lahat paigot. Gago! Promise, tol! As in. Ano yun, Lemon? Parang gusto pang namig sa akin na, hindi. Note lang ako dito. Pagtatitig na ako, tangina talagang pinasa yung laway ng bawat MC. Oo, tol. Umalis na ako nun Kasi baka mamaya pa makikita kong nila. Sabi ko, tol, nandun pa sila sa kama ko. Parang doon sila. Kaya ako nandun kasi nandun sila sa kama ko. So, nahiga akong ganyan. May kausap sila babae. Akala ko kausap lang. Smoke. Kanya parang, ay na mamaya nilalaplat mo isa. Mamaya nilalaplat din mo isa. Mamaya nilalaplat din mo isa. Puta. Ay, Cypher. Ang inat ng mga to. Sabi ko, puta. Cypher daw po. Kasama, kasi nun, pasimuno dun yung isang MC Manila na medyo kilala din. Tapos, yung mga bagong MC nga ng Davao. Nagpapa-under na alay, gano'n. Oo, parang sabi ko, inang tong mga to.
Ay, parang kutsara na sinubo-subo dito, no? Tol, parang... Ay, itsura ng babae. Okay naman, hindi naman ganun kapangit. Ayun nga, hindi naman ganun kapangit. Sakto lang mga kagadang 6-7, mga ganyan. Oo, pwede na. Diba? Pangpalipas. Oo, ano pa yun, parang tapos ng namin, alam mo yung mga parang concert, yung tugtugan lang. Minefields, mga ganun, minefields lang, so mga lasing-lasing na, ganyan. Tangina, sniper yung pinagpasa-pasahan yung bibig ko. Tangina talaga, sabi ko. Pero nakita ko dun sa mata nung dalawang parang Davao MC na yun na parang first time nilang alam mo yun, yung makatikim ng slice of the pie of fame. Okay. Alam mo yun, yung bilog babae. Na bilog yung utak nila kasi may babae na gusto sila. Tapos sila feel na freestyle sila. Tapos mamaya lalaplapin yung babae. Tanginang yan. Tapos hindi nag-toothbrush, no? Hindi ko na alam. Hindi ko na yung detalye. Kasi sabi ko lang, tanginan nyo. Sa kabila, kay tipsy di kayo manggulo po. Ikaw ba, sa mga kakasama mo ng mga kahit ako magitin yung pangalan, sige, ano bang mga pinakamatinding na? Babangkitin ko na. Tapos wala ka, podcast mo to. Cebu, si Liljan. Si Liljan. Wala na, hindi na makakakaya. Patayin na eh. Tarantado yun, parang event ata, nasa Cebu kami. Tapos, may kausap siyang babae. Kala ko naman kung ano. Balik na kaming hotel. Pagka tulog namin, biglang nang gising, yaw, bakit? Uwi na daw siya. Tangina mo, kinising mo ako para lang. Uwi na daw yung tapos nakangiti, putang ina. Tapos kinabukasan, meron pa yun. Papasok si Arion, Yossi, yun, tae. Tae kaya ako, paglabas niya. Okay na ako. Pagpasok ko yung bowl, puro tae, hindi niya pinlash. Tapos may upo, sabi ko, putang ina mo! Ganun siya mag-trip. Actually, sobrang dami pa, pero... nakasama ko din si Liljan sa Bahrain, tol. Nakasama ko yun sa Bahrain. Bahrain kayo. Tangina. Nakatira kami sa hotel na Indian. Okay. So, may pagkain kami, kaso Indian food, lahat may carry. Tangina, hindi kumakain si Liljan kahit talagang nagpa-Jollibee siya, ganun. May kamag-anak siya sa Bahrain. Nagpadala mga tray na mga ulam Pinoy, mga sinigang, mga sisig, ang dami. Yun lang talaga kinain niya, hindi talaga siya kumain ng mga kahit kumain kami sa labas, alam mo yung kinakain sa mga yung masala, yung sa sahig, tas kakamayin niyo yung mga long grains ng rice, di ba, ganun. Hindi siya kumain nun, tol, talagang Jollibee siya. Pumili ng Jollibee sa Pumunta ka sa ibang bansa para kumain ng pagkain meron ka Jollibee. Ano yun? Tawag na ito. Ano ba lasa nun? Yung pagkain Indian? Yung may lasang Arabo lahat. May lasang tumikim ka ng Arabo? Hindi ko tinikman yung Arabo. Ayun nga eh. Yung hindi mo siya nalalasa, parang hindi mo siya malalasan, pero naamoy mo siya. Sa bagay, kakampi ng apang-amoy ang panlasa. Oo, parang naamoy mo siya kahit na wala namang Arabo sa paligid mo, yung kinakain mo lang. So, ayun yung parang nagiging flavor niya, yung aroma. Tapos lahat may ganung klaseng flavor kahit yung parang, parang yellow yung sauce, mukhang curry. Alam ko na yan. Mukhang adobo to. Mukhang pwede to. Stew. Puta, may ganun pa din. So, may sabaw. Baka medyo, may ganun pa din lasa. Masarap ba siya? Yung lasa? Ako, hindi ko trip. Actually, hindi ako mahilig sa curry din, sa mga chicken curry. Hindi ko trip yung ganun lasa. Pero, hindi ako nasasarapan. Hindi ko lang siguro feel. Hindi ka sanay. Kasi amoy may parang naamoy mo eh. Alam mo yun? Ilang yung hype yan. Minsan tol hindi sa kumakain ako ng tayo, pero nakaamoy ka na tayo na parang nalasahan mo. Dahil sa amoy? Oo. Di ba yung sobrang sumolid yung pagkakasinghot mo nung... Di ba, syempre, pag sa mga drawing, parang usok yan. May makapal na usok. Yun yung nasingot mo, di ba? Bukod dyan sa mga ganyang story, ano naman yung positive na nabigay ng flip-top sa buhay mo? Positive? Sa akin yung career na lang. Career mismo. Nagkaroon ako ng career dahil sa flip-top. Naging rapper akong legit. Dahil sa flip-top, gaya nga nung sinabi ni Ice Cube, ni Ice Cube ba, ni LL Cool J, kung napanood mo yung Stance na documentary, napanood mo na yun? Hindi pa. Kay Eminem. Sinabi si LL Cool J dun, na kaya si Eminem, nung bago pa lang siya, is respetado siya kasi galing siya sa pagiging battle rapper.
Talaga? Pagka battle rapper ka kasi, naka-vouch na, naka-checklist na kagad lahat ng mga skills sa'yo as a rapper. Pagiging crowd control, pagiging MC, pagiging stage presence mo. Ibig sabihin, automatic, meron ka na talagang check marks sa alam mo yun, sa unwritten book ng mga rappers. May ganung respeto kang nakukuha. So, ayun lang, yung magawa ako ng ganung respeto sa battle rap. Sa rap, sa hip-hop in particular, kahit minsan lumalabag ako sa event na hindi naman battle. Yan, alam mo yun, yung nare-recognize ka ng tao, although ayun din, yung kahit na hindi ako laging lumalaban, ang tagal na ng mga labang ko. Nare-recognize pa rin. Ayun din, di ba, yung nakatatak ka na sa kanila. Hindi man lahat ng tao ganun, pero may mga nakaka-appearang kang alam mong eto, na-appreciate ka ng iba dahil sa flip top. Kasi may iba yung parang nakita ka lang, picture, hindi ka naman talaga kilala. Sige, picture tayo yan. Pero pag yung mga nakaka-appearan mo, yung mga tunay na fan. Oo. Diba? Sa bagay, parang sa akin pag may nagpapapicture, oy, si ano yan Jericho Rosales siya na, pa-picture. May iba ganun diba? Jericho Rosales. Ako nga, minsan tawag sa akin, one lazy. Ako Devo Avellano, ganyan. True, Tangin naman bubuntes. Ngayon, lately, Ninong Reyna, pati yan. Utang Siyempre, makasakay ka rin sa aeroplano. Oo, tol, ako. Kaya ako nakapunta ng ibang bansa o ng ibang lalawigan dito sa Pilipinas ng airplane. Mostly dahil sa flip top, battle, event, diba? Kahit kami. Ngayon, yung mga rookie, ganun din. Sila Katana, alam ko, parang may mga show na yata sila sa ibang bansa Kaya, yun. Tangina, meron ka pa bang plano ngayong taon, Tol? Anong plano mo? Sa akin, maging healthy lang. Yeah, tama yun. Maging healthy lang talaga Mas mag-focus ako sa health. Di ako masyadong mag-focus na-stressan yung sarili ko dati kasi in-overwork ko yung sarili ko. Nag-events ako. Tama yan. Ma-manage ako ng artist. Ano pa ako ng music ko. Ganyan. Papasugal pa ako. Ganyan. So, ngayon, na lang mas... Pinaplano kong mag-start ng sarili ko ding mga battle review. Ganyan. Simula ko, pwede naman. No? Tulad ng sinabi ko sa'yo kanina, yung opinion din. Kanya-kanyang opinion. Para hindi sila nag-i-stick sa isang tao lang. Pag sinabi nito, dapat maniwala tayo. Para maging mas malawak pa yung pananaw ng mga tao. Nag-aalangan lang ako kasi soft-spoken ako Konti lang, mahihiyain ako sa mic, konti lang nasasabi ko. Hindi, maging totoo ka lang, siguro. Yun na lang. Tsaka pag ikaw lang mag-isa gumagawa. Siguro. Wala ka namang... Ayun nga. Pag may kailangan itanong, Tol, natin, tulungan kita dyan sa reaction video na yan. Yan. Ayun, album music. Mas may mga music akong may lumabas. Kaya parinig ko sa mga pamatay ko, pukinang ina. Sige. Pukinang ina. Sinasabi ko talaga sa inyo, pukinang may lumabas ka na ba ngayon na kanta? Wala pa. May palabas pa lang. Yun, abangan natin yun. Yun, message sa mga fans, sa iba pa. Ayun, sa mga fans, salamat at ilang taon na kayong nakasubaybay sa akin. Tangina, 2010. Wala ng flip top. Diyan na kayo nung taon ng 2025, 15 years. Halos. Mag 15 years. May mga fans pa din tayong simula day 1 nandyan at may mga fans naman tayong bagong discover pa lang sa akin kahit ilang taon na ako. So, ayun lang. Magpapatuloy lang tayo sa paghubog ng mga bagong talento din. Madami tayong discover sa mga events natin, mga bagong artists. Tinutulungan ako din yan. Siyempre, mga bagong battle MCs din. Supportahan natin yung mga bagong ng liga. Hindi naman po porket wala na kami sa flip top, wala na yung mga idol nyo, wala na sila Sinyo, wala sila Looney. Hindi na quality yung mga napapanood nyo. Panoorin nyo lang, makikita nyo kung gaano ka-solid at gaano na nag-evolve ang battle rap ngayon kumpara dati. Tama. Music, ayun, mas madami tayong ilalabas na music ngayon, mas magiging organized din siya, hindi kalat-kalat. Events, mga nag-aantay ng mga events natin, buwelo lang tayo, babalik natin yan, yung mga Sunugan Battle Royale. Ano ba? Mga merch, ganyan, abangan nyo din yung mga dadating na merch, pati... Kailan mo ilalabas yung merch? Sa April? Baka bukas, medyo February, March, April, bar. Ay, di ka na-gets yun, ha? Slow. Outdated ka na sa jokes, ha? Outdated. Motos yun, boy.
Nawawala. Anyway. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin dito. Salamat thank you, pare. Salamat. Maraming salamat sa pagtanggap, Utol Harlem dito sa Pasig. At palakpakan natin, Harlem! Yeah!